isang tahimik na bayan sa gilid ng Quezon City, may nakatirik na lumang mansyon na pinananahanan ng pamilyang Altamirano. Sa loob ng malahasyendang tahanan, masisilayan ang mga kasambahay na abala sa kani-kanilang mga gawain. Nagpupunas ng mga mamahaling muebles, nagdidilig ng halaman at nagluluto ng masasarap na putahe. Isa sa kanila ay si Ella, isang dalagang dalisay ang puso, na kahit itinuturing na mababa ang estado sa lipunan ay may tinatagong ginto sa kanyang kaluluwa, ang kanyang boses. Si Ella ay 22 taong gulang, may maamong mukha, morenang kayumanggi at laging may ngiti sa kanyang labi kahit pasan ang bigat ng mundo. Maada siyang naulila sa mga magulang at dahil sa kahirapan ay hindi na niya natapos ang kolehiyo. Subalit kahit kasambahay, hindi nawala sa kanya ang pangarap na minsan ay makakanta siya sa entabladong may ilaw at palakpakan. Tuwing madaling araw, bago pa man magising ang iba sa bahay, pumupunta siya sa laundry area at doon lihim na umaawit habang nagpaplantsa o naglalaba. Tinataon niya na walang ibang tao sa paligid dahil takot siyang pagtawanan o sabihan ng, "Ambisyosa ka, maid ka lang." Araw-araw ko nalang kakantahin tong paborito ni nanay. Mahina niyang bulong habang sinisimulan ang kantang luma ngunit puno ng damdamin. Kahit hindi man ako marinig ng mundo, sana marinig naman ako ng langit. "Uy Ella, ang aga mo na namang bumirit dyan ah." Biro ni Lisa, kapwa niyang kasambahay habang bit-bit ang basket ng tinapay. "Naku Ate Lisa, di ko sinasadya. Ayaw ko lang po makalimutan yung boses na gusto ko sanang gamitin noon. Pangarap lang naman." "Walang masama sa nangangarap, Ella. Baka nga isang araw, yang boses mong yan ang mag-aahon sa'yo sa hirap." Napangiti si Ella, pero mabilis din itong napalitan ng lungkot. "Hindi yata ako nababagay sa entablado. Ate, maid lang naman ako." Sa kabila ng kanyang kababaang loob, marami sa mga kasambahay ang humahana sa kanya. Marunong siyang makisama, hindi maarte, at palaging tumutulong kahit hindi inuutusan. Kaya naman tinatrato rin siyang parang bunso sa bahay. Ngunit hindi lahat ay natutuwa sa kanya. Si Marta, ang matandang head maid ng mansyon, ay palaging masungit at tila may galit kay Ella. "Hoy, Ella, bakit parang ikaw na lang palaging pinupuri ni Don Ernesto? Akala mo kung sinong espesyal?" Sigaw ni Martha habang sinisita si Ella na nag-aayos ng mga bulaklak sa lamesa. "Pasensya na po, Manang Martha. Sinusunod ko lang po yung gusto ni Don Ernesto sa arrangement." Mahina at magalang na sagot ng dalaga. "Kung gusto mo matagal ka pa rito, huwag kang magpasikat. Hindi porket maamo ang mukha mo, mapapalapit ka na sa mga amo." Tumalikod si Ella, pigil ang luha at muling ibinalik ang atensyon sa kanyang trabaho. Wala siyang intensyon na agawan ng pwesto si Martha o magpakitang gilas. Gusto lang niya ng tahimik na trabaho, makapagsustento sa kapatid na may sakit sa probinsya at makapag-ipon kahit kaunti. Sa kabilang banda, si Don Ernesto, ang matandang ama ng pamilyang Altamirano, ay may malambot na puso sa mga kasambahay, lalo na kay Ella. Minsan na niya itong narinig na umaawit habang naliligo siya sa likod bahay. At mula noon, napansin na niya ang kakaibang timbre ng boses nito. Isang hapon, tinawag siya ng matanda. "Ella hiha, halika nga rito." Malumanay na tawag ng Don habang nasa veranda at nagkakape. "Opo, Don Ernesto?" Sagot ni Ella medyo kinakabahan. "Napansin ko, parati kang maagang gising. At minsan naririnig kitang umaawit. Napakaganda ng boses mo. Bakit hindi mo pinagpapatuloy yan?" Nagulat si Ella. Parang natunaw ang tuhod niya sa hiya. "Naku po, pasensya na po. Hindi ko po intensyon na. Hindi ako galit. Ang ibig kong sabihin, may talento ka. Sayang kung itatago mo lang." Napayuko si Ella. Hindi niya alam kung matutuwa siya o mahihiya. Ngayon lang siya may nakausap na amo na pinahalagahan ng kanyang boses. "Maraming salamat po, Don Ernesto. Pero masaya na po ako sa ganito. Wala naman pong mangyayari kung..." "Huwag mo sabihing maid ka lang. Sa mata ng musika, pare-pareho lang tayo. Hindi mo alam, baka may mas magandang bukas para sa'yo." Napahinto si Ella. Sa dami ng pangungutya, ito lang ang pagkakataong
may naniwala sa pangarap niya. Habang palalim ng palalim ang gabi, hindi maiwasan ni Ella na balikan ang sinabi ni Don Ernesto. Napatingin siya sa buwan at sa isang iglap, naramdaman niya ang init ng luha sa pisngi. Tahimik siyang napabulong. Nanay, tatay, sana tama kayo. Sana kahit minsan, marinig ako ng mundo. Ngunit para sa ngayon, kailangan niyang manahimik, magtrabaho, at manatiling hindi pansin. Isa siyang simpleng maid sa mansyon, pero may boses na unti-unting maririnig ng mas marami pang tao. Mainit ang araw nang rumagasa ang mga mamahaling sasakyan sa looban ng Altamirano Estate. Sa harap ng mansyon, nakahilera ang mga tauhan. Bawat isa ay nakasuot ng maayos at pinakintab ang sapatos. Nasa gitna si Manang Martha, matigas ang mukha habang hawak ang listahan ng mga gawain. Maging si Ella ay pinilit na isuot ang pinakamaayos niyang uniforme, malinis, plansado. Ngunit halatang may tagpi sa laylayan. Mga inutil, lahat tayo'y dapat mukhang propesyonal, hindi pwedeng mukhang galing palengke. Sigaw ni Manang Martha habang ininspeksyon ang bawat isa. Napakagat-labi si Ella. Habang nag-aayos ng buhok sa gilid, hindi niya maiwasang kabahan. Ngayon ang pagdating ng anak ni Don Ernesto, ang bilyonaryong tagapagmana na matagal nang nanirahan sa Amerika. Lahat ay abala, lahat ay naghahanda. Kahit hindi nila kilala ng lubos si Lorenzo Altamirano, alam ng lahat na siya ang susunod na magmamay-ari ng lahat ng kayamanan ng pamilya. Makalipas ang ilang minuto, bumukas ang pinto ng isang itim na Rolls Royce. Lumabas mula rito ang isang lalaking nasa late 20s, matangkad, maayos ang gupit, at halatang sanay sa marangyang buhay. Sa suot pa lang nitong branded na coat at makintab na sapatos, alam mong may ibang aura si Lorenzo. Welcome home, Sir Lorenzo. Sabay-sabay na bati ng mga tauhan. Ngumiti lang si Lorenzo at tumango. Hindi siya mukhang mayabang, pero halatang hindi rin sanay sa madramang pagbati. Bit-bit niya ang isang leather bag at agad na pumasok sa mansyon. Kasunod si Don Ernesto na sumalubong sa kanya. Anak, sa wakas bumalik ka na rin. Masiglang bati ng matanda. Nandito na lahat, pati si Manang Martha at ang mga matagal na nating kasambahay. Luminga si Lorenzo sa paligid. Saglit na tumigil ang mata kay Ella na nakatayo sa likuran. Nagtama ang kanilang paningin sa loob lamang ng isang segundo at agad namang iniwas ni Ella ang kanyang tingin. Lumipas ang mga araw. Naging abala ang buong bahay sa mga panibagong utos ni Lorenzo. Masarap siyang kausap, magalang sa mga tauhan, ngunit may misteryosong tahimik na presensya. Isang umaga, habang nagdidilig ng halaman si Ella sa likod ng mansyon, narinig niya ang mga yabag ng sapatos sa damuhan. Napalingon siya. Magandang umaga, mahinahong bati ni Lorenzo. Magandang umaga rin po, sir. Sagot ni Ella habang hawak pa ang hose. Napansin ni Lorenzo ang basang damo at ang tinig na mahina ngunit malinaw. Ikaw ba yung narinig kong kumakanta nung isang araw? Yung kanta habang may dumadaang delivery truck? Namutla si Ella. Ay, pasensya na po, sir. Hindi ko po alam na may nakarinig. Ngumiti si Lorenzo. Walang masama. Maganda ang boses mo. Hindi alam ni Ella kung matutuwa o matatakot. Sanay siyang hindi pinapansin. Sanay siyang hindi pinupuri ng mga amo. Kaya nang iwan siya ni Lorenzo sa hardin, tumakbo agad siya papunta sa loob para kalmahin ang sarili. Hoy, Ella, bakit parang natulala ka dyan? Tanong ni Lisa habang sinasandoklong sinangag sa kawali. Wah, wala. Wala yon, sagot niya habang inaayos ang kanyang apron. Subalit hindi rin naiwasan ni Ella ang sumunod pang mga araw na palaging lumalapit si Lorenzo tuwing umaga. Minsan habang siya'y naglilinis ng veranda, minsan habang nag-aayos ng mesa. Hindi naman ito halata sa iba, pero nararamdaman ni Ella na may kakaiba. Lalong lumalim ang tensyon nang pormal nang ipakilala ni Don Ernesto, ang fiancé ni Lorenzo, isang babaeng sosyal at ubod ng ganda na tila lumaki sa piling ng mga alta. Si Cheska Arrieta, anak ng isang kilalang politiko, ay isang kilalang personalidad sa high society. Maputi, maporma at punong-puno ng self-confidence.
Ngunit sa kabila ng kanyang kinang, ay may malamig na titig sa mga kasambahay. Sa unang araw pa lang ay hindi na nito nagustuhan si Ella. Lorenzo, you didn't tell me you had such lively helpers, sambit ni Cheska habang hawak ang wine glass at nakatingin kay Ella na abalang nag-aayos ng mga plato. Hindi ko naman kailangan sabihin lahat, sagot ni Lorenzo habang nagkukunwaring wala siyang narinig. Ngunit sa bawat kilos ni Lorenzo, hindi maitatangging mas tumatagal ang atensyon niya kay Ella. Lalo na isang hapon, habang inaayos ni Ella ang kusina, kinanta niya ng mahina ang isang lullaby na palaging pinatutugtog sa radyo. Hindi niya namalayang nakatayo si Lorenzo sa pinto. Ang ganda talaga ng boses mo, muli niong sinabi. Napaatras si Ella, nanginginig ang kamay sa pagkabigla. Sir, pasensya na po. Ako na pong maglilinis dito. Wala po akong balak. Ella, hindi mo kailangang humingi ng tawad sa talento mo. Ang dami kong narinig sa New York, pero iba yung sayo. Hindi lang tono, may damdamin. Hindi siya makasagot. Sa halip, pinili niyang tahimik na iwan ang kwarto. Nang gabing iyon, hindi makatulog si Ella. Sa kabilang kwarto naman, si Lorenzo ay tila nababahala. Hindi sa pagmamahal kay Cheska, kundi sa isang damdaming matagal na niyang hindi nararamdaman. Ang paghanga sa isang taong totoo, simple at hindi mapagkunwari. Subalit hindi lang si Lorenzo ang nakakapansin ng kakaibang paggalaw. Si Cheska, na sanay sa pagiging sentro ng mundo, ay unti-unti ring nakakaramdam ng selos. At sa kanyang paningin, ang isang katulad ni Ella ay isang banta, hindi sa yaman, kundi sa puso ng lalaking gusto niyang angkinin. Isang gabi habang nasa veranda, nilapitan ni Cheska si Don Ernesto at mahinahong tanong, "Who is that girl? The one always around Lorenzo?" Napatingin ang matanda sa kanya. Si Ella, isa siya sa pinakamatagal naming maid dito. Mabait, marespeto, may talento. Napataas ang kilay ni Cheska. Talento? What kind of talento? Boses, kung narinig mo siyang gumawit, baka pati ikaw mapaluha. Hindi na kumibo si Cheska, pero sa loob niya ay nagsimula ng mamuo ang galit. Sa mundo nila, walang puwang ang mga kasambahay para sa atensyon ng isang Altamirano. At mula sa sandaling iyon, nagpasiya siyang tutukan si Ella, hindi para kilalanin, kundi para pabagsakin. Mula noong araw na marinig ni Lorenzo ang boses ni Ella sa kusina, tila may bago ng ritmo ang bawat araw niya sa mansyon. Hindi niya ito lantaran ipinapakita, pero sa bawat tahimik na umagang lumilipas, palihim niyang hinahanap ang presensya ng dalaga. At kahit sinasadya man niya o hindi, lagi siyang napapadako sa mga lugar kung saan madalas naroon si Ella. Sa hardin, sa kusina, sa laundry area o kahit sa simpleng paglalakad sa likod bahay. Isang hapon, habang nakaupo si Lorenzo sa veranda at abala sa pagbabasa ng dokumento mula sa kumpanya, napansin niya si Ella sa di kalayuan. Nakaupo ito sa ilalim ng puno ng santol, nagkukumpuni ng sirang basket. Hindi niya alam kung bakit, pero napangiti siya habang pinagmamasdan ang dalaga. Simple lang ang suot nito, lumang palda at puting blouse. Pero tila may kakaibang ningning sa kabuuan ng pagkatao niya. Tahimik siyang bumaba mula sa veranda at tinungo si Ella. "Nasisira na ba yan?" tanong ni Lorenzo habang tinuturo ang basket. Nagulat si Ella, agad na tumayo. "Ah, opo sir. Pero kaya ko naman po itong ayusin. Pasensya na po kung dito ako naupo. Hindi ko po alam na..." "It's fine. Hindi ako boss ngayon, Ella. Gusto ko lang makipagkwentuhan." Napatingin siya kay Lorenzo, hindi makapaniwalang ang amo niyang bilyonaryo ay makikipag-usap lamang sa kanya. Isang kasambahay. "Kwento mo nga sa akin, paano ka natutong kumanta ng ganoon?" tanong ni Lorenzo, habang umupo sa isang malaking batong malapit sa puno. Saglit na natahimik si Ella bago sumagot. "Si nanay po, madalas niya po akong kantahan noon bago matulog. Tapos pag hindi siya makatulog, ako naman ang kakanta sa kanya. Naging parang panalangin na lang yung pagkanta." "Sir, ganun na maririnig sa boses mo. Hindi lang tono kundi kwento. May bigat, may lalim." Sabi ni Lorenzo habang nakatitig sa kanya. Namula si Ella, hindi sanay sa papuri lalo na mula sa isang kagaya ng amo. "Salamat po, pero hanggang dito lang po yan, sir. Pangarap lang naman po talaga." Di lang yan pangarap, minsan yung mga ganitong talento ang kayang baguhin ang kapalaran ng isang tao.
Sagot ni Lorenzo na tila may ibig ipahiwatig. Mula noon, mas naging malapit si Lorenzo kay Ella, hindi sa paraang lantaran at nakakahiya, kundi sa mga simpleng bagay. Kapag naghanap siya ng kape, si Ella ang tatawagin niya. Kapag may tanong siya tungkol sa paboritong ulam ng ama niya, kay Ella siya lumalapit. Sa mga kasambahay, parang normal lang ito. Tila ini-inspeksyon lang ng tagapanmana ang mga tauhan ng bahay. Ngunit sa mata ni Cheska, iba ang nararamdaman niya. Lorenzo, napapadalas yata ang pagtambay mo sa kusina. Mapait na biro ni Cheska, isang gabi habang magkasamang nanonood ng balita sa sala. Masarap kasi yung niluluto nila Ella. Pinaalala niya sa akin yung kare-kare ni Lola. Sagot ni Lorenzo na walang intensyong manakit. Baka sa sobrang sarap ng luto, makalimutan mo nang ako ang pakakasalan mo, balik ni Cheska. Ngunit may laman ang bawat salita. Napatingin si Lorenzo sa fiancé. Don't be ridiculous. I just appreciate people who are real. Sa puntong iyon, nagsimulang mag-alboroto sa loob ni Cheska ang selos. Hindi siya sanay na masabawan ng isang babaeng hindi man lang marunong magsuot ng mamahaling pabango o mag-ayos ng buhok na pangsosyalan. Para sa kanya, si Ella ay walang karapatang makuha ang kahit katiting na atensyon ng fiancé niya. Hindi rin iyon lingid kay Ella. Sa bawat suyap ni Cheska sa kanya, pakiramdam niya ay kinakaladkad siya pababa sa putikan. Ngunit pinipilit niyang manahimik. Hindi siya pumunta sa mansyon para umagaw ng spotlight. Ang tanging dahilan lang ng pananatili niya roon ay ang kapatid niyang si Jonah na nasa probinsya at kailangang masuportahan. Isang araw, habang abala si Ella sa pag-prepare ng almusal, bigla siyang tinawag ni Don Ernesto sa dining room. Ella, iha, maaari bang ikaw na ang magluto ng lunch natin mamaya? Si Chef Raul ay may emerhency, utos ng matanda. Opo, Don Ernesto, gagawin ko po masarap, tugon niya habang yumuko. Nang makarating si Lorenzo sa tanghalian, agad siyang napangiti. Smells like home, bulong niya. Pumwesto siya sa mesa at agad tinikman ang kare-kare. Sa bawat subo, napapatango siya at sa huli ay napalingon kay Ella na nagmamasid mula sa gilid. Ella, ikaw ba talaga ang nagluto nito? Opo, sir. Gamit ko po yung recipe ng lola ko. Tumango si Lorenzo at ngumiti. I can taste the love in it. Sa sandaling iyon, ramdam ni Ella ang kakaibang saya. Hindi ito pag-ibig, hindi rin ito ilusyon, kundi ang simpleng kasiyahang marinig na may halaga ang kanyang ginagawa. Ngunit habang siya'y abala sa pagliligpit ng pinggan, hindi niya namalayang pinapanood siya mula sa hagdan ni Cheska. Nakakunot ang noo, hawak ang cellphone, tila may binabala. Naging madalas pa ang mga ganitong tagpo. Si Lorenzo, tila may interes na hindi niya palubos na uunawaan. Si Ella, pilit iniiwasan ng emosyon. At si Cheska, tahimik pero nag-aalab ang damdamin. Sa mansyong tila puno ng katahimikan, nagsisimula ng bumuo ng mga alon ang mga damdaming pilit tinatago. Isang hapon, habang naghuhugas ng pinggan si Ella, lumapit si Lisa at bumulong. Uy Mare, sa tingin mo ba may gusto sa'yo si Sir Lorenzo? Napaatras si Ella. Naku, huwag kang ganyan. Ate Lisa, ako? Hindi naman po siguro. Bakit sa'yo lang siya nakikipagkwentuhan? Ikaw lang tinatanong tungkol sa ulam? At yung titig niya, hindi mo ba napapansin? Umiling si Ella at pinilit ngumiti. Hindi pwedeng ganon. Hindi ako karapat-dapat sa kahit sinong kagaya niya. Ngunit sa puso niya, isang bagay ang tahimik na tumutubo. Hindi ambisyon, hindi pag-asa, kundi isang maingat na pangarap na sana, kahit minsan, makilala siya hindi bilang isang maid, kundi bilang isang taong may boses, may halaga at may karapatang marinig. Mula nang unti-unting mapansin ni Lorenzo ang presensya ni Ella, naging laman na siya ng mga bulungan sa buong mansyon. Hindi man lantaran, halata sa mga kasambahay ang kakaibang pagtrato ng among lalaki sa dalaga. Hindi ito bastos, hindi rin romantiko, ngunit may halong paggalang at paghanga. Para sa iba, ito'y wala lang. Pero para sa ilan, lalo na kay Manang Martha, ito'y tila banta sa kanilang katayuan sa bahay. Isang gabi, habang nasa likod bahay, palihim na nag-uusap sina Martha at ang isa pang kasambahay na si Delia
habang sabay na nagsasampay ng labada. Napansin mo ba yung si Ella? Abay akala mo kung sinong reyna kung panoorin ni Sir Lorenzo. Ani Martha habang mariing pinipiga ang basang kurtina. Tumawa ng bahagya si Delia. Baka naman totoo, Manan? Maganda naman talaga yung boses. At mabait naman si Ella. Napalingon si Martha, seryoso ang mukha. Hindi sapat ang kabaitan kung umaagaw ka ng atensyon na hindi naman dapat para sa'yo. Sa dami ng taon ko dito, wala pang kasambahay ang ganyan ka-close sa amo. Delia, mark my words. Yang si Ella, delikado. Yan, mula noon, tila may binubuong plano si Martha. At hindi nagtagal, lumaganap sa bahay ang tsismis, na si Ella raw ay palihim na nilalandi si Lorenzo. Wala itong basehan, ngunit sa isang lugar kung saang madali ang usapan at mahirap ang katotohanan, mabilis kumalat ang maling akala. Uy, narinig mo ba yung tsismis? Tanong ni Liza kay Ella habang nagsasali ng tubig sa kusina. May nagsasabing ikaw daw yung dahilan kaya laging nasa kusina si Sir Lorenzo. Halos malaglag ni Ella ang pitsel. Ano pong ibig niyong sabihin, ate? Na may gusto ka raw sa kanya, na ginagamit mo raw ang pagiging maamo mo para makalapit sa kanya. Nanlumo si Ella. Hindi niya alam kung matatawa o maiiyak. Wala siyang ibang intensyon kundi ang magtrabaho at makapagpadala sa probinsya. Ngunit ngayong sinisira na ang pangalan niya, hindi na siya sigurado kung makakaya pa niyang manatili sa mansyon. Ilang araw ang lumipas, tinawag siya ni Don Ernesto sa study room. Nakaupo ito sa kaniyang lumang silya, hawak ang baso ng kape, habang nakatitig sa malaking bintana. Ella, wika ng matanda, nang makapasok ang dalaga, may naririnig akong hindi maganda, na ikaw daw ay may balak sa anak ko. Nanlaki ang mata ni Ella. Don Ernesto, hindi po totoo yan. Wala po akong intensyong ganyan. Respeto lang po ang meron ako para sa inyo at kay Sir Lorenzo. Pinagmasdan siya ng matanda. Baka sa mukha ang kalungkutan. Alam ko, Hidja, kaya nga kita tinawag. Gusto kong marinig mismo mula sa iyo ang totoo. Kasi matagal na kitang kilala at hindi ako basta-basta naniniwala sa chismis. Tumulo ang luha ni Ella. Hindi na niya napigilan. Mahirap po kapag ang isang tulad ko ay pinagdududahan agad. Hindi naman po ako maganda, mayaman o may dating. Ang meron lang po ako ay dignidad at yun po ang ayokong mawala. Tumango si Don Ernesto. Mabuti, Hidja, dahil kung sakaling lumala ang sitwasyon, ako ang bahalang magtanggol sa'yo. Basta ipangako mo sa akin, manatili kang tapat. Opo, Don Ernesto. Salamat po, sagot ni Ella habang pinupunasan ang luha. Ngunit kahit papanatag na ang loob niya sa tiwala ng matanda, hindi ito naging sapat para mapigil ang sunod-sunod na paninira. Lalo pang lumala nang minsang nakita si Lorenzo na iniabutan ng basang bimpo si Ella matapos itong matapunan ng sabaw habang nagsisilbi. Napaka-sweet naman ni Sir Lorenzo, pulong ng isa sa mga bagong kasambahay. Kung ako yan, baka napaibig ko na rin siya. Baka matagal na, sabat ng isa. Baka nga sila na at tayo lang ang hindi nakakaalam. Umabot ang mga chismis na ito kay Cheska, na noon ay nakikipag-ayos ng mga detalye ng engagement party nila ni Lorenzo. Hindi pa man nagsisimula ang selebrasyon, nagsisimula ng mag-init ang dugo niya sa isang kasambahay na hindi man lang marunong magsuot ng hikaw. Isang gabi, tinawag ni Cheska si Ella habang ito'y nagliligpit ng mga pinggan sa kusina. Ella, right? Malamig na tanong ng sosyal na babae. Opo, ma'am, sagot ni Ella habang patuloy sa trabaho. Can I ask you something? Wala ka namang balak guluhin ang relasyon namin ni Lorenzo, di ba? Napatingin si Ella, tila nasabuyan ng malamig na tubig ang kanyang dibdib. Ma'am, wala po akong balak kahit ano. Trabaho lang po ako rito. Ngumiti si Cheska, pero hindi iyon ngiting magiliw. Good, kasi sa isang katulad mo, imposible namang mapansin ka ng lalaking tulad ni Lorenzo, di ba? Hindi na kumibo si Ella. Ngunit habang papalayo si Cheska, ramdam niyang hindi iyon ang huli nilang pag-uusap. Kinabukasan, sa dining area, dumating si Lorenzo at humingi ng espesyal na kape. Nang ibigay ito ni Ella, marahan siyang ngumiti. Salamat, Ella.
Masarap talaga kapag ikaw ang gumagawa. Naroon si Cheska, nakaupo sa tabi ng matandang Don Ernesto. Hindi siya ngumiti. Sa halip, tumayo siya, lumapit kay Lorenzo at bumulong. She's overstepping. Napakunot noo si Lorenzo. What do you mean? She's clearly trying to get close. You're making her think she's special. Lorenzo tumayo at malumanay na tinugon. She is special. Not because of anything romantic, but because she's real. And if being real is a threat to others, then that's not her fault. Mula sa di kalayuan, narinig ni Ella ang bawat salitang iyon. Hindi niya alam kung matutuwa siya o lalo pang mabaon sa gulo. Ngunit malinaw sa kanya, kahit wala siyang intensyon, nagiging sentro na siya ng hindi niya pinangarap na atensyon. At para kay Martha, na ilang taon nang namumuno sa loob ng mansyon, sapat na ang mga nairinig niya. Kung dati ay respeto ang habol niya, ngayon ay posisyon na ang nais niyang protektahan. Dahil alam niyang kapag patuloy na naiangat si Ella sa mata ng mga Altamirano, baka isang araw, siya naman ang mawalan ng lugar sa mundong matagal na niyang inaangkin. Hindi pa man natatapos ang chismis tungkol kay Ella at Lorenzo, muling umingay ang loob ng mansyon sa isang mas malakas na alon ng eskandalo. Isang umagang tila ordinaryo lamang. Mainit ang araw, abala ang mga kasambahay sa kani-kanilang gawain, at si Don Ernesto ay tahimik na nagkakape sa veranda. Isang tawag mula sa matagal ng kaibigan ng matanda ang nagpasimula ng kaguluhan. I heard there's a rumor going around about your son and a maid? Ani ng kausap ni Don Ernesto sa kabilang linya. Hindi agad nakaimik ang matanda. Hindi siya sanay na napag-uusapan ang mga kasambahay sa social circles nila. At higit sa lahat, ayaw niyang iniintriga ang anak niyang si Lorenzo. Matapos ibaba ang tawag, agad siyang nagpatawag ng pulong sa study room. Isa lang ang pinatawag, si Ella. Ella pasok kahiya. Mahinahong wika ni Don Ernesto, pero bakas sa tinig ang bigat ng loob. Dahan-dahang pumasok si Ella, hindi sigurado kung anong kasalanan ang ginawa niya. Mahigpit niyang hawak ang laylayan ng uniforme, at halatang nanginginig ang katawan. May nakarating sa akin, may sinasabi raw ang ibang tao na ikaw daw at si Lorenzo ay may hindi tamang ugnayan. Diretsyong sinabi ng matanda habang nakatitig sa kanya. Parang bumagsak ang langit kay Ella sa sandaling iyon. Hindi na ito chismis lang sa loob ng kusina o bulong-bulungan ng mga kasambahay. Ngayon, nakarating na ito sa may-ari ng bahay. Don Ernesto, hindi po totoo yon, nanginginig na sagot ni Ella. Wala po akong intensyong kahit ano. Wala po akong masamang ginagawa. Hindi kita himasgahan, anak, sagot ng matanda. Pero kailangan kong malaman ang buong katotohanan mula sa'yo. Mahalaga ito, hindi lang sa'yo kundi pati kay Lorenzo. Napaluha si Ella. Trabaho lang po talaga ang habol ko rito. Kung minsan po ay napapansin ako ni Sir Lorenzo, hindi ko po yung ginusto. Ayoko pong makasira ng pamilya. Ng pangalan ninyo, hindi po ako ganyan. Tahimik si Don Ernesto. Ilang segundo ang lumipas bago siya muling nagsalita. Ella, matagal na kitang kilala. Alam kong hindi ka masama. Pero hindi lahat ng tao ay katulad kong marunong tumingin sa puso. Kailangan nating gumawa ng hakbang. Ilang oras matapos ang pag-uusap, pinatawag din ng matanda si Martha. Dito ibinunyag ni Don Ernesto ang pagkakaalam niyang si Martha ang pinagmumulan ng chismis. Martha, matagal ka na rito sa bahay. Respeto ang ibinibigay ko sa'yo. Pero hindi ko hahayaang sirain mo ang pangalan ng taong walang ginagawang masama. Sir, ako po, wala po akong sinasabing masama. Naririnig ko lang po sa iba. Pagtatanggol ni Martha, pero halatang natataranta. Hindi ako tanga, Martha. Kilala kita. Kung hindi mo ititigil ang pagpapakalat ng maling kwento, bababa ka sa pwesto mo bilang headmaid. Nasa huling taon na ako ng pamumuhay. Ayokong sa huli pa ako magkakaroon ng kahihiyan sa sarili kong bahay. Walang nagawa si Martha kundi tumango. Ngunit sa loob-loob niya ay umaalab ang galit. Para sa kanya, ang dalagang si Ella ay salot sa katahimikan ng bahay at hindi siya papayag na manatili itong mahalaga sa mga Altamirano. Sa kabilang banda, si Lorenzo ay hindi rin natutuwa sa lahat ng naririnig.
Nang malamang tinawag si Ella ni Don Ernesto para pagsabihan, agad siyang pumunta sa veranda upang kausapin ang ama. Bakit mo siya pinatawag? Hindi mo ba alam kung gaano kahirap yung pinagdadaanan niya ngayon? Tanong niya sa matanda. Hindi kita sinisisi, Lorenzo, pero kailangan kong pangalagaan ang pangalan ng pamilya natin. Hindi kita pinigilan, pero hindi rin ako pwedeng manahimik habang may pinapakalat na kwento sa labas. Sagot ni Don Ernesto. Ella is a good woman. She's kind, honest. Kung lahat ng tao katulad niya, baka mas tahimik ang mundo. Hindi ko hahayaan na yurakan ang pagkatao niya ng mga taong ayaw tumanggap ng katotohanan. Tahimik ang matanda sa kadahan-dahang tumango. Baka nga tama ka, pero mag-ingat ka anak. Hindi lahat ng may mabuting puso ay nagtatagumpay. Kadalasan, sila pa ang unang tinatamaan ng dumi ng mundo. Sa kusina, si Ella ay umiiyak sa balikat ni Liza habang pinipilit pakalmahin ang sarili. Hindi siya sanay mapahiya, lalo na sa mga bagay na hindi niya naman ginawa. Ella, kung gusto mong umalis muna, pwede naman. Ako na lang muna sa kusina. Alok ni Liza. Hindi ate, hindi ako aalis. Hindi ako duwag. Kung aalis man ako, hindi dahil sa chismis, kundi dahil gusto ko nang magsimulang muli. Ilang araw ang lumipas. At sa kauna-unahang pagkakataon, pinababa ni Don Ernesto sa posisyon si Martha. Ginawa niya ito hindi sa paraang malupit, kundi may dignidad. Ilipat sa mas kaunting responsibilidad bilang paalala na ang kapangyarihan ay hindi dapat abusuhin. Ayaw ko ng gulo, Martha, wika ni Don Ernesto, habang ibinibigay ang bagong tungkulin. Pero gusto ko ring matuto ka ng leksyon. Hindi lahat ng nakikita ay totoo, at hindi lahat ng tahimik ay mahina. Samantala, si Cheska ay tahimik lang sa lahat ng nangyari. Hindi siya uminik. Ngunit sa likod ng kanyang ngiti ay may mas malalim na plano. Para sa kanya, isang malaking kahihiyan kung ang isang tulad ni Ella ay manatiling mahalaga sa buhay ni Lorenzo. At sa darating nilang engagement party, napagpasyahan niyang ilatag ang plano. Isang bitag na siyang tuluyang magpapabagsak sa tinuturing niyang karibal. At para kay Ella, ang bagyong kinakaharap niya ay tila hindi pa tapos. Ngunit sa kanyang puso, isa lang ang sigurado, hindi siya aalis, hindi siya susuko, at higit sa lahat, hindi siya tatahimik kung ang katotohanan ay kailangang ipaglaban. Mainit ang ihip ng hangin ng isang umaga ay may dumating na kumpirmasyon mula sa lungsod. Ang engagement party ni na Lorenzo at Cheska ay itinakda na. Sa mga kasambahay, ito ay isang malaking okasyon. Ang mga suppliers, caterer, florist, at dekorador ay sunod-sunod na dumating upang ihanda ang engranding pagtitipon. Lahat ay abala, lahat ay may papel na kailangang gampanan, at hindi inaasahan ni Ella na isa siya sa mga pipiliin. Habang abala siya sa paglilinis ng veranda, nilapitan siya ni Martha, na yun ay wala na sa dating posisyon bilang head maid, ngunit tila may kung anong lihim na ngiti sa kanyang labi. Ella, may utos si Ma'am Cheska. Wika nito, malamig ang tono. Ikaw daw ang itatalaga bilang isa sa mga server sa engagement party. Bibigyan ka raw ng espesyal na posisyon, wine server sa VIP table. Napakurap si Ella, tilang hindi sigurado kung dapat bang matuwa o kabahan. Wine server po? Tanong niya habang pinipilit maging kalmado. Oo, VIP, table ni na Don Ernesto, Sir Lorenzo at syempre si Ma'am Cheska. Ibig sabihin, kailangan mong maging presentable. Ayusin mo ang buhok mo. Ayaw ni Ma'am ng mukhang galing palengke. Tahimik na tumango si Ella. Hindi siya makakapalag. Utos yun mula sa taas at alam niyang bahagi ito ng kanyang trabaho. Ngunit sa kaloob-looban niya, may bumabagabag. Bakit siya? Bakit bigla na lamang siyang isinama sa espesyal na araw ng 2 taong halos imposible niyang maabot? Kinagabihan, tinawag siya ni Don Ernesto sa opisina. Ella hiha, narinig ko ang utos ni Cheska. Handa ka ba? Anong nang matanda habang nakasandal sa upuan, hawak ang tasa ng tsaa. Opo, Don Ernesto. Kung yan po ang kailangan, gagawin ko po, sagot niya nang may paggalang. Hindi kita pinipilit. Alam kong masyado itong personal sa'yo. Pero alam ko ring matapang ka at maayos mong magagampanan ang tungkulin mo. Basta tandaan mo lang,
Kahit anong mangyari, huwag mong kalimutan kung sino ka. Napatingin si Ella sa matanda at sa unang pagkakataon naramdaman niyang parang may lolo siyang nag-aalala para sa kanyang apong babae. Tahimik siyang tumango habang pinipigilan ang pagtulo ng luha. Kinabukasan, dumagsa ang mga kasambahay upang tumulong sa pag-ayos. Ipinatawag ni Cheska ang lahat ng kasambahay para sa final instruction meeting. Nakaupo siya sa gitna ng veranda, nakasuot ng puting silk robe at may hawak na checklist. Okay, listen up everyone. Panimula niya. Ayokong may kahit isang kapalpakan sa engagement party ko. This isn't just an event, it's the talk of the town. I want elegance, perfection, and complete obedience. Understood? Sabay-sabay na tumango ang mga kasambahay habang si Ella ay nakatayo sa likod, tahimik lamang. You, Ella, right? Tanong ni Cheska habang itinuturo siya. Opo, ma'am. Make sure your hands are clean. I don't want fingerprints on the wine glasses. I chose you because I heard you're quiet. Stay that way. Understood po, ma'am, sagot ni Ella. Halos hindi magawang tingnan ng diretsyo ang babae sa mata. Ngunit hindi iyon ang huling bahagi ng paghahanda. 2 araw bago ang party, tinawag muli si Ella para sukating ng designer ang kanyang isusuot. Sa lahat ng kasambahay, siya lamang ang binigyan ng mas elegante ngunit simpleng uniforme. Kulay maroon, fitted ngunit hindi bastos tingnan, at may lace sa manggas. Bagay sa'yo, bulong ng designer habang inaayos ang laylayan ng uniforme. Ang ganda po nito, pero parang sobra naman po para sa tulad kong maid lang. Nahihiyang sabi ni Ella. Yan daw ang gusto ni Ma'am Cheska, yung medyo stand out pero maid pa rin ang dating. Hindi alam ni Ella kung ano ang ibig sabihin nun. Ngunit sa mga sumunod na araw, napansin niyang nagiging kakaiba ang pagtrato sa kanya ng ilang kasambahay. May halong inggit, may halong takot. Maging si Liza ay napansin ang pagbabago. Ella, sigurado ka bang okay ka sa ganyang setup? Tanong niya habang nag-aayos ng mga kutsara sa kusina. Parte lang naman ng trabaho, ate. Sagot ni Ella. Hindi naman siguro ako ipapahiya ni Ma'am Cheska. Diba? Hindi na kumibo si Liza. Ngunit sa loob-loob niya, alam niyang may kakaibang dahilan kung bakit si Ella ang pinili. At hindi niya ito gusto. Dumating ang gabi ng party. Nagniningning ang buong mansyon sa mga ilaw. May violin quartet sa isang sulok, mga floral arrangements sa bawat mesa, at mga panauhing nakasuot ng magagarang gown at mamahalin alahas. Sa gitna ng engrandeng paligid, naroon si Ella sa gilid ng VIP table, hawak ang wine tray at mahigpit ang kapit sa sariling damdamin. Ella, ready ka na ba? Bulong ni Liza habang pinaplastik ang isang sliced cake sa kusina. Kahit anong mangyari, lakasan mo loob mo. Tumango si Ella, pilit nilulunok ang kaba. Sasamahan ako ni Lord. At sa kabilang bahagi ng mansyon, naroon si Cheska sa harap ng salamin, naglalagay ng mamahaling lipstick. Tumingin siya sa sarili, ngumiti ng malamig, at bumulong. Tonight's your spotlight, dear Ella. Let's see how strong your voice really is. Isang laruan ng imahe at kapangyarihan ang nalalapit. At si Ella, isang dalagang may pangarap, marangal ang puso, ngunit unti-unting itinutulak sa harapan ng entablado. Hindi upang palakpakan, kundi upang pagtawanan. Ngunit lingid sa kanilang lahat, may sariling tinig ang tadhana. At kapag ito ang nagsimulang umawit, walang makapipigil sa himig na magpapabago ng lahat. Sa pagpasok ng gabi, lalong lumiwanag ang buong mansyon. Halos wala nang madaanan ang mga bisita sa dami ng sasakyan sa driveway. Puro luxury cars. May mga security detail pa sa iba. Sa loob ng mansyon, parang eksena sa isang pelikula ang bawat detalye. May chandelier na sumasayaw sa bawat ilaw, long table na puno ng imported wine at champagne, at mga bisitang mula sa alta sosyedad na tanging pangalan pa lang ay sapat na para ma-feature sa mga magazine. Sa gitna ng lahat ng ito, naroon si Ella, nakatayo sa gilid ng VIP table. Suot ang eleganteng maroon uniform,
na tila hindi niyang pagmamay-ari. Marigpit ang pagkakapit niya sa silver tray na may lamang mga wine glass habang pinipigilan ang panginginig ng kanyang mga daliri. Malayo sa sulok ng ballroom ay natanaw ni si Liza na sinenyasan siyang ngumiti at mag-relax. Konti na lang, matatapos din to, bilong ni Ella sa sarili habang pilit pinapawi ang taba. Sa entablado, tumayo si Lorenzo at nagsimulang magbigay ng maikling talumpati tungkol sa pasasalamat niya sa mga dumaling. Napuno ng palakpakan ang buong lugar habang si Cheska ay nakangiti, parang perpektong nobya. Ngunit ang ngiting iyon ay may itinatagong kaplastikan. Sa ilalim ng makapal na makeup at perlas na hikaw, naroon ang babaeng may planong durugin ang pagkatao ng isang taong wala namang ibang kasalanan kundi ang magkaroon ng boses. Habang tinatapos ni Lorenzo ang kanyang salita, marahang lumapit si Cheska sa mikropono. "Thank you so much for that, my love." Wika niya habang hawak ang braso ng lalaki. "And to everyone here, thank you for celebrating this special night with us. But before we end this beautiful evening, I'd like to offer something fun." Nagtawanan ang ilan sa mga bisita. Sanay sila sa mga ganitong paandar sa sosyal na pagtitipon. May pa-performance, may pa-surprise, minsan may minigame. Ngunit ang susunod na nangyari ay hindi inaasahan ni Ella ni nang sino man sa paligid. May narinig kasi akong interesting sa loob ng bahay na to. Apparently, may isa raw tayong hidden talent. A singing voice na mas magaling pa raw sa mga artistang kilala natin. Nakakatuwa, di ba? Biro ni Cheska na sinadyang pa-inosente ang tono. Nagtinginan ang mga bisita. May halakhak, may nagbulungan. "Let's hear it! Who is it?" Sigaw ng isang babaeng may hawak na wine glass. Sumagot si Cheska, sabay ngiti. "Let's not keep it a secret. Please, everyone, let's give a round of applause for our lovely wine server, Miss Ella." Nabitiwan ni Ella ang tray. Napalingon ang buong VIP table sa kanya. Ang ilan ay napakunot noo. Ang iba naman ay napangiti. Akala'y parte ng programa. Si Ella nakatayo pa rin sa gitna ng ballroom, nanginginig, habang nakadikit ang kanyang mga mata kay Cheska na ngayon ay tumingin sa kanya na may pahiwatig ng tagumpay. "Ella, huwag ka nang mahiya. We want to hear you sing. Please, come up here." Panguudyok ni Cheska. Napakagatlabi si Ella. Lahat ng mata ay nasa kanya. Maging si Lorenzo ay napatingin kay Cheska. Halatang hindi nasabihan tungkol sa plano nito. "Cheska, what are you doing?" Mahinang tanong ni Lorenzo. Ngunit hindi na niya napigilan ang daloy ng mga pangyayari. Ang mga bisita ay nagsimula ng palakpakan. May halong panunukso. "Go, Ella!" Sigaw ng ilan. Kahit happy birthday lang. Hindi makagalaw si Ella. Para siyang estatwa sa gitna ng gitna. Lahat ng kinatatakutan niya, ang pagtawanan, ang pagtulungan, ang pagturing sa kanya bilang aliwan, lahat ng iyon ay nangyari sa isang iglap. Ngunit mas nanunguot sa kanya ang sakit ng pagkakabuyang-yang ng kanyang pagkatao sa harap ng mga taong ni hindi man lang siya kilala. Nilapitan siya ni Lorenzo, marahang kinuha ang tray na hawak pa niya at bumulong. "Walang pumipilit sa'yo, Ella. You don't have to do this." Ngunit nang marinig ni Ella ang bulungan ng isang babaeng bisita na nagsabing, "Baka boses katulong din yan. Parang kaning baboy." May kung anong namuong init sa kanyang dibdib. Pinigil niya ang luha, huminga ng malalim, at marahang tinanguan si Lorenzo. "Okay lang po, sir." Mahinang sagot niya. "Minsan lang po ito." Tumayo si Ella sa gitna ng entablado. Tahimik ang lahat. Humawak siya sa mikropono. Pilit inatigil ang pagkalog ng tuhod. Sa isang iglap, parang lahat ng tinig sa paligid ay naglaho. Naalala niya ang tinig ng kanyang ina, ang awit na madalas nilang kantahin sa ilalim ng liwanag ng gasera sa kanilang probinsya. At mula sa katahimikan, nagsimulang bumigkas si Ella ng mga unang linya ng isang lumang kundiman, mabagal, malambing, puno ng damdamin. "Nasaan ka, irog ko?" Sa unang linya pa lamang, tila may dumaan na kuryente sa loob ng ballroom. Ang mga nakangisi ay napatigil, ang mga nanlalait ay napanganga. Ang kanyang tinig ay malinis, malalim,
at puno ng emosyong hindi mo mararamdaman sa mga bihasang mga awit sa TV. Ito ay tinig ng isang taong may dalang kwento, may bigat ng paghihirap at may kaluluwang ipinaglaban ang karangalan. Maging si Don Ernesto ay napatayo, ang mga waiter ay tumigil sa paglalakad at si Cheska, nakatayo sa likod, hawak ang champagne flute, ay namutla. Sa dulo ng kanta, walang kaunting kumpas man lang si Ella. Tumitig lang siya sa entablado at muling inalala ang huling salita ng kanyang ina bago ito pumanaw. Kapag araw na ng hiya, huwag kang matakot. Baka yan din ang araw ng tagumpay mo. Tumulo ang luha sa mata ni Ella. Tahimik pa rin ang buong silid hanggang sa isang slow clap ang narinig mula sa sulok, si Don Ernesto. Sinundan ito ni Lorenzo. Lahat ng bisita ay napapalakpak. Hindi dahil naawa sila, kundi dahil ngayon lamang sila nakarinig ng ganong klasing boses mula sa isang kasambahay. At sa gitna ng palakpakan, habang nakatayo pa rin si Ella, isang bagay ang malinaw sa lahat. Hindi na siya basta-bastang wine server. Hindi na siya basta-bastang maid. Sa gabing iyon, sinubukan siyang ipahiya. Ngunit ang ganti ng kapalaran ay mas malakas kaysa sa paninira. At lahat ng naroroon ay saksi. Sa sandaling bumaba si Ella mula sa entablado, tila nahati sa dalawa ang mundo sa loob ng mansyon. Ang dating katahimikan ng mga elite na sanay sa paimportansya ay biglang napalitan ng marahang pagbiluman, paghanga at hindi maipaliwanag na pagkaantig. Ngunit sa loob ng puso ng bawat isa may nagbago. Hindi ito performance na ginawa para lang sa aliw. Ang tinig ni Ella ay hindi kagaya ng karaniwang naririnig nila sa mga party o concert halls. Iba ito, may lalim, may sugat, may katotohanan. Sa gilid ng ballroom, si Don Ernesto ay palihim na nagpupunas ng luha sa kanyang mata. Hindi siya madaling maantig. Ilang dekada na siyang dumalo sa mga event. Nakapakinig sa mga sopranong sanay sa stage, ngunit iba ang tinig ni Ella. Para bang boses iyon ng isang Pilipinang matagal nang nanahimik na yon ay biglang napakinggan. Napakaganda. Bulong ng matanda habang tumayo at muling pumalakpak, sinusundan ng mas matibay na palakpakan mula sa iba pang bisita. Habang lahat ay abala sa pag-usap tungkol sa naging performance, naroon si Lorenzo na tila hindi makapaniwala sa nasaksihan. Kanina pa siya nakatayo sa tabi ng entablado, parang tinamaan ng isang matinding bagyo ng emosyon. Sa dami ng narinig niyang kanta mula sa ibang bansa, opera, jazz, soul, walang mas malapit sa pusong naramdaman niya sa tinig ni Ella. Nilapitan niya si Ella habang ito ay papalayo. Nahihiya at nanginginig pa rin. Maingat siyang humawak sa braso ng dalaga. Ella, hindi ko alam kung saan galing yon. Pero grabe ka. Ang galing mo, mahina niyang wika. Napayuko si Ella, hindi makatingin sa lalaki. Pasensya na po kung nagdulot po ako ng gulo. Gulo? Umiling si Lorenzo. Kung yan ang gulo, sana araw-araw may ganito. Sa kabilang dulo naman ng ballroom, si Cheska ay nakatayo pa rin. Hawak ang flute ng champagne na kanina pa hindi nauubos. Nakatulala siya sa entablado. Sa buong buhay niya, sanay siya ang sentro ng atensyon. Siya ang pinakamaganda, pinakamatalino, pinakamabango. Ngunit ngayong gabi, isang dalagang kasambahay ang lumihod ng buong ballroom sa iisang kanta lang. Imposible to, mahinang bulong niya sa sarili habang pinipigilan ang sarili na mapikon sa harap ng mga bisita. Lumingon siya at nakita ang ilang babaeng sosyal na nakatingin sa kanya. Gumingiti pero halatang mas interesado kay Ella kaysa sa engagement niya kay Lorenzo. Who was that girl? Tanong ng isa. She's the maid, right? That voice. My God, tugon ng isa pa. Kung maid siya, I'd hire 10 of her to sing every night. Ila bawat papuri ay kutsilyong humihiwa sa pride ni Cheska. Hindi lang siya napahiya, nalusaw ang buong plano niyang sirain si Ella. Ang boses na dapat sana'y ikahiya ay naging dahilan para mahulog ang lahat ng tao sa paghanga. Samantala, ang mga waiter, musicians at crew ay hindi ring makapaniwala. Isang violinist na matagal nang tumutugtog sa mga private events ang lumapit sa konduktor.
Boss, di ba dapat tayo na yung nagpe-perform? Pero parang mas gusto ko nalang makinig sa kanya buong gabi. Tumango ang konduktor habang pinagmamasdan si Ella sa gilid. Totoo, yung boses niya parang panalangin na may tono. Hindi nagtagal, isang grupo ng mga panauhin ang lumapit kay Ella. "Excuse me, Miss Ella, right?" Tanong ng isang ginang na nakasuot ng perlas at may edad na. "Do you have an album? Or a YouTube channel? Kasi gusto ko tang marinig ulit." Napatingin si Ella kay Lorenzo, hindi alam ang isasagot. Ngumiti lang si Lorenzo, saka sumagot para sa kanya. "Wala pa, pero baka ito na ang simula." Sa sulok naman, si Lisa ay halos mapaluha sa tuwa habang nakatayo sa tabi ng pinto ng kusina. Lumapit sa kanya si Martha, tahimik at walang angas sa mukha. "Ako na ang magsasabi kay Cheska na mali siya," mahinang wika ni Lisa. Ngunit si Martha sa unang pagkakataon ay hindi sumagot. Sa halip, tumango ito, hindi nang mayabang kundi nang may pag-amin. Wala na siyang maitatanggi. Kung noon ay binabaan niya si Ella dahil sa pinanggalingan nito, ngayon ay nabulag siya sa katotohanang may mga taong ipinanganak na may taglay na liwanag at hindi ito nabibili ng yaman o posisyon. Sa muling pagtugtog ng mga violin sa ballroom, unti-unti nang bumalik ang kasayahan sa paligid. Ngunit para sa marami, hindi na ito kagaya ng dati. May nagbago sa gabing iyon. At iyon ay nagsimula sa simpleng tinig ng isang dalagang matagal nang nakayuko sa mundo. Habang pinapanood ni Lorenzo si Ella na kinakausap ng mga bisita, may kung anong tiyak na tumibok sa dibdib niya. Hindi lang siya humahanga. Hindi lang siya natutuwa. Siya ay humahanga sa pagkatao ni Ella at sa boses nito ngayon pa lamang niyang narinig. Pero matagal na pala niyang hinihintay. Pagkatapos ng kahindik-hindik, ngunit makapangyarihang pagtatanghal ni Ella, unti-unting humupa ang ingay sa loob ng mansyon. Pero hindi ang ingay ng pag-uusap, kundi ang ingay ng katahimikan. Yung klasing katahimikan na sinusundan ng pagkamangha, pagninilay at pagbabago ng pananaw. Sa kabila ng lahat, si Ella ay muling bumalik sa likod ng VIP table. Hindi upang magserbisyo, kundi para magpahinga mula sa bigat ng emosyon na kanyang dinanas. Ngunit hindi siya nagtagal doon. Ilang minuto lamang ang lumipas ay nilapitan siya ng isa sa mga kilalang panauhin, si Senyora Clarice Velarde, isang socialite na kilala sa kanyang matalas na panlasa at impluwensiya sa larangan ng entertainment at arts. Wika ni Senyora Clarice kay Lorenzo habang hawak ang kanyang abaniko. "Sino nga ulit ang dalagang yon?" "Si Ella po, isa sa mga trusted staff namin dito sa bahay," sagot ni Lorenzo. Taas noo at may ngiing puno ng pagmamayabang, hindi para sa sarili kundi para kay Ella. Tumango si Senyora Clarice, sabay tingin kay Ella na nakatayo sa gilid. Hindi siya ordinaryo. Yung boses niya, parang sinaunang balangay, naglalayag sa hangin, dala ang kwento ng lahi. Hindi mo matutumbasan ng ginto yung narinig ko kanina. Napalunok si Ella. Hindi siya sanay sa ganitong mga uri ng papuri. Lalo pa nang may isa pang ginang ang lumapit sa kanya, sabay sabin, "Anak, may kaibigan ako sa isang radio station. Kung gusto mong subukan, tawagan mo ako ha." Sa isang iglap, ang mga taong kanina walang pakialam sa kanya, ay siya na ngayong kusang lumalapit. Nagtatanong, nagbibigay ng calling card, at nag-aalok ng tulong. Hindi na siya ang wine server. Siya na ngayon ang tinig na binubulungan ng pagkakataon. Ngunit sa gitna ng lahat ng ito, si Cheska ay nanatiling nakatayo sa gitna ng ballroom. Hindi na siya kinakausap ng mga bisita. Hindi na siya hinahangaan. Ang spotlight na matagal na niyang inasam ay kinuha sa kanya ng isang babaeng hindi man lang nag-aaral sa conservatory. Hindi marunong magsuot ng designer dress at higit sa lahat, isang maid. Maya-maya, habang ang crowd ay muling nagkakasiyahan, lumapit si Lorenzo kay Cheska. "Bakit mo yun ginawa?" Tanong niya, malamig ang tono ng boses. "Anong ginawa?" Sagot ni Cheska, pilit numiti, at tila gustong manatili pa rin sa imahe ng isang kontroladong babae. "Alam mong hindi siya dapat pilitin.
Ginawa mong aliwan ang isang taong hindi mo man lang lubusang kilala. Aliwan? I just gave your guests something memorable. Sagot ni Cheska habang kinukuyom ang kanyang champagne flute. Huwag mong baluktutin ang ginawa mo. Pinahiya mo siya. Pero ngayon, sino ang napahiya? Hindi na nakasagot si Cheska. Alam niyang ang lahat ng plano niya ay binaligtad ng isang bagay na hindi niyan inaasahan. Isang tinig na hindi kayang pagtawanan. Sa halip, bigla na lang niyang naramdaman ang panglalambot ng tuhod. Lumingon siya at napansin ang mga kaibigan niyang sosyal. Hindi na siya tinitingnan ng may paghanga. Isa sa kanila ay lumapit kay Lorenzo at nagtanong, "Where did you find someone like her?" "She's incredible." Hindi na nakapagtimpi si Lorenzo. Sa harap ng maraming tao, lumapit siya kay Ella, humawak sa balikat nito at marahan pero malinaw na nagsalita. "Sa dinami-dami ng narinig ko, ngayon lang ako napaluha sa kanta. Thank you, Ella." Lahat ay natahimik. Tila ito na ang opisyal na pagpuri mula sa isa sa pinakamahalagang tao sa silid. Ngunit para kay Cheska, ito na rin ang huling sampal sa kanyang ego. Isang matandang lalaki ang lumapit sa kanya. Isa sa mga negosyanteng inimbitahan ng kanyang ama. "Cheska, tama ba yung ginawa mo? Pambihira, kung yan ang ugali mo sa party, paano pa kaya sa buhay may asawa?" Halos mapaiyak si Cheska. Hindi na niya alam kung paano itatayo muli ang sarili niyang imahe. At ang pinakamasakit sa lahat ay ang matinding pagkapahiya sa mga panauhing bahagi ng mundong matagal na niyang kinabibilangan. Sa kusina, naroon si Lisa. Pinagmamasdan si Ella habang kinakausap ng mga panauhin. Lumapit siya sa likod, marahang bumulong. "Anak, sa dinami-dami ng beses na sinubukan kang pabagsakin, ngayon mo sila lahat napatigil. Hindi lang sila napaluhod sa kanta mo, napaluhod mo silang lahat sa respeto." Napangiti si Ella, hindi dahil sa papuri, kundi dahil sa katahimikan ng loob. Sa wakas, may saysay ang boses niya. Sa wakas, may nakarinig. "Hindi ko to ginawa para sa kanila, ate. Ginawa ko to para kay nanay, para sa sarili ko, para sa mga katulad natin na pinipiling manahimik kasi iniisip nating hindi tayo karapat-dapat." Samantala, sa study room ng mansyon, si Don Ernesto ay nagsusulat sa kanyang journal. Isang ugaling hindi niya nalilimutan tuwing may mahahalagang pangyayari. "Ngayong gabi, nakarinig ako ng tinig na hindi lang musika. Isa itong paalala na kahit sino pa ang taas o baba sa lipunan, pantay-pantay pagdating sa puso ng sining. At ang dalagang maid na si Ella, siya ang bumigkas ng paalalang yon. Harapin man niya ang maraming unos, panatag akong mararating niya ang talagang para sa kanya." Sa labas ng mansyon, malamig ang hangin. Tahimik na lumapit si Lorenzo kay Ella na ngayoy nakaupo sa veranda, tanaw ang buwan. "May gusto akong sabihin, Ella," panimula ng lalaki. "Po? Thank you for reminding me what real is. Kasi sa mundong ginagalawan ko, halos lahat plastic. Pero ikaw, totoo ka." Hindi sumagot si Ella. Gumiti lang siya habang pinagmamasdan ang liwanag ng buwan sa ibabaw ng mga puno. "Hindi ko alam kung saan patutungo to," dagdag ni Lorenzo. "Pero kung papayag ka, gusto kong makilala ka pa." Napatingin si Ella sa kanya, tahimik pero may malinaw na sagot sa mata. "Mabagal lang po, sir, kasi bago pa lang akong natututong humarap." Kinabukasan matapos ang engagement party, tila hindi na pareho ang ihip ng hangin sa loob ng Altamirano Mansion. Tahimik ang lahat. Wala ang dating sigla ng mga tauhan. Si Don Ernesto ay nanatili sa kanyang silid. Si Ella ay abala sa paghuhugas ng mga natirang kristal na baso. At si Lorenzo naman ay hindi bumaba mula sa kanyang kwarto. Habang sinisinaga ng araw ang veranda, tahimik na umupo si Lorenzo doon. Hawak ang tasa ng kape ngunit hindi umiinom. Hindi siya mapalagay, hindi rin siya makatingin sa mga tauhan ng bahay. Ang gabi ng engagement party ay tila pa ulit-ulit na bumabalik sa kanyang isipan. Ang boses ni Ella, ang reaksyon ng mga bisita,
at ang pagkadurog ng imahe ni Cheska sa harap ng maraming tao. Hindi yun bahagi ng plano, ngunit alam niyang matagal nang may kailangang tapusin. Nang hapon ding iyon, tinawagan niya si Cheska para makipag-usap. Sa unang pagkakataon mula noong gabing iyon, dumating ito sa mansyon hindi bilang nobya, kundi bilang isang taong may tanong at sagot na kailangang pag-usapan. Lorenzo, unang bungad ni Cheska habang nakaupo sa study room, nakapamewang at tila hindi pa rin tinatanggap ang nangyari. Kung gusto mong pag-usapan ang nangyari, Liz, unahan na kita. Hindi ko pinagsisihan ang ginawa ko. Tumango si Lorenzo. Alam ko, kaya nga tayo mag-uusap. Nagkatinginan sila, hindi gaya ng mga nagmamahalan, kundi gaya ng dalawang taong kailangang magtapat ng totoo. Alam kong matagal na tayong magkasama, panimula ni Lorenzo. Nagkasundo ang pamilya natin. We look good together in public, at in fairness, you've always been honest about what you want. Exactly, mabilis na sagot ni Cheska. At gusto ko lang ipakita sa'yo kung anong klaseng babae ang nagtatago sa loob ng bahay ninyo, na hindi lahat ng tahimik ay inosente. Napailing si Lorenzo. Pero hindi mo ba nakita kung sino talaga ang nabulgar kagabi? Are you saying you're picking her? Baka sa mukha ni Cheska ang galit. Hindi lang dahil sa selos, kundi dahil sa pagyurak sa pride na buong buhay niyang inalagaan. Hindi sumagot si Lorenzo kaagad. Sa halip tumayo siya, huminga ng malalim at tumingin sa bintana. Hindi ko siya pinipili dahil sa ganda niya o sa talento niya. Pinipili ko siyang pakinggan. Kasi sa lahat ng tao sa paligid ko, siya lang ang hindi nagsalita para mapansin. Pero kahit tahimik siya, ramdam mong buo siya. Tahimik si Cheska, ramdam niyang ito na ang wakas ng relasyong hindi talaga napuno ng pagmamahalan, kundi ng pagkakaangkop sa mata ng lipunan. Kung yan ang desisyon mo, fine, aniya. Pero sana pagdating ng araw, huwag mong pagsisihan na iniwan mo ang isang Cheska Arrieta para sa isang kasambahay. Mumiti si Lorenzo, hindi mayabang kundi payapa. Baka dumating nga yung araw na yon. Pero kung totoo ang nararamdaman ko ngayon, baka siya ang pinakamatapang na babaeng nakilala ko. Tumayo si Cheska, inayos ang kanyang damit at humarap sa pintuan. Ngunit bago tuluyang lumabas, huminto siya at nagsalita. Huwag mong iisipin na natalo mo ako, Lorenzo. Hindi mo ako natalo. Sarili mo ang tinalo mo. At balang araw, mararamdaman mo rin kung gaano kabigat yon. At tuluyan na siyang umalis. Sa kabilang dako, si Ella ay abala pa rin sa kusina. Iniiwasan niyang mapansin, iniiwasang kausapin, iniiwasang magpakita ng kahit anong emosyon. Ngunit hindi na niya matatakasan ang mga mata ng manatauhan ng bahay na ngayon ay tila may bagong pagtingin sa kanya. Hindi na siya basta-basta lang. Ella, kamusta ka? Tanong ni Lisa habang tinutulungan siyang maglagay ng bagong stock sa pantry. Okay lang po ate, mahina niyang sagot. Nagbabalik lang po sa normal. Normal? Napailing si Lisa. Wala nang normal sa'yo anak. Yung boses mong yon, binago ang tingin sa'yo ng buong sambayanan sa party. Ngunit bago pa siya makasagot, dumating si Lorenzo. Tahimik itong lumapit, bit-bit ang isang envelope. Ella, tawag niya. Pwede ba kitang makausap? Nagkatinginan sila. Tahimik. May bigat. May mga tanong. Naglakad sila papunta sa hardin, sa mismong lugar kung saan minsan narinig ni Lorenzo ang unang awit ni Ella. Doon, inabot niya ang envelope. Anong laman ito? Tanong ni Ella. Bus ticket, papuntang probinsya. Sakato, sabay abot ng maliit na envelope na may sulat. Binuksan ito ni Ella at nabasa ang ilang simpleng linya. Minsan, ang musika ay hindi para sa entablado. Minsan, ito ay para sa paghilom ng puso. Kung gusto mong mapag-isa, wala akong pipilitin. Pero kung darating ang panahon na handa ka nang bumalik, hanapin niyo lang ako. Napaluha si Ella. Bakit niyo po ito ginagawa? Numiti si Lorenzo. Dahil kailangan mo ng panahon. Kailangan mong ayusin ang sarili mo. Hindi para sa akin, kundi para sa sarili mo. Akala ko may kung ano tayo. Tumango si Lorenzo. Meron. Pero kung talagang meron, babalik yun. Hindi kailangan madaliin. Kinaumagahan, nagpaalam si Ella kay Don Ernesto. Tahimik ang matanda, ngunit bago siyang umalis,
iniabot nito ang isang maliit na kahon. Para to sa kapatid mong may sakit. Ipagpatuloy mo ang lakas mong yan, Hija. Hindi lahat ng boses ay naririnig sa entablado. Ang boses ng puso, yon ang mas makapangyarihan. Bit-bit ang kaunting gamit at lakas ng loob, umalis si Ella. Iniwan niya ang mansyon, hindi bilang talunan, kundi bilang taong piniling tahakin ang daan ng katahimikan upang matutong tumindig. Hindi bilang kasambahay, hindi bilang singer, kundi bilang babae. At si Lorenzo, naiwan sa balkonahe ng kanilang bahay, hawak ang isang lumang CD player, pinatugtog ang isang record ng lumang kundiman na minsang kinanta ni Ella. Sa tamang panahon, bulong niya, sa tamang puso. 2 linggo na ang lumipas mula nang iwan ni Ella ang Altamirano Mansion. Sa bawat hakbang palayo sa matatayog na gate ng bahay na minsan niyang pinagtatrabahuhan, tila unti-unting gumagaan ang kanyang loob. Wala na ang bigat ng tsismis, selos at tensyon. Wala na rin ang kaba ng pagiging sentro ng atensyon. Sa wakas, makakabalik siya sa simpleng buhay, doon sa lugar kung saan hindi siya sinusukat sa itsura, koneksyon o yaman. Nadlakbay siya pauwi sa probinsya gamit ang bus ticket na ibinigay ni Lorenzo. Habang nasa biyahe, sinulyapan niyang sobre na may lamang maliit na halaga at reseta para sa gamot ng kanyang kapatid. Hindi kalakihan ang laman, pero sapat na para makapagsimula. Pagdating niya sa bayan ng San Rafael, agad siyang sinalubong ng mga kapitbahay na tila nagulat sa kanyang pagbabalik. May mga nagsabi ng, "Uy, si Ella yan ah!" Habang ang ilan ay napapabulong, hindi makapaniwala na ang dating kasambahay sa Maynila ay naging usap-usapan sa radyo at social media. "Ella! Ate Ella!" Tawag ng kanyang nakababatang kapatid na si Jonah habang tumatakbo palabas ng kanilang barong-barong. Agad silang nagyakapan at sa unang pagkakataon sa maraming buwan, napangiti si Ella nang walang kahit anong halong lungkot. "Kuya, may dala akong gamot. Saka yung vitamins na sabi ng doktor." "Pero wag kang masyadong ma-excite ha? Medyo kulang pa, pero babawi tayo." Sabi niya habang binubuksan ang bag. "Mas masaya ako kasi bumalik ka ate." "Ang tagal mong nawala," sagot ni Jonah habang nakayakap pa rin sa kanyang ate. Niyakap siya ni Ella ng mahigpit. Sa loob ng 1 taon ay naging buong mundo niya ang mansyon ng mga Altamirano. Pero ngayong muli siyang nakabalik sa tahanan ito, kahit maliit at tagpi-tagpi, mas dama niya ang pagiging buhay. Lumipas ang mga araw at naghanap agad si Ella ng mapapasukang trabaho. Isang maliit na karinderya ang tumanggap sa kanya bilang assistant cook. Hindi malaki ang kita, pero sapat para sa pang-araw-araw. Masaya siyang muling magtrabaho ng tahimik, malayo sa mga intriga, at higit sa lahat, kasama ang kapatid niya. "Mukhang masarap yang niluto mo, Ella," bati ng may-ari ng karinderya si Aling Violi. "Buti na lang napadpad ka rito. Alam mo bang ang daming customer ang bumabalik dahil sa sinigang mo?" Ngumiti si Ella habang pinapakuluan ang sabaw. "Salamat po, Aling Violi. Basta po may ulam at may trabaho, masaya na ako." Tuwing gabi, sa halip na maririkit na chandeliers at classical music, ang musika ni Ella ay tunog ng kuliglig, ng kawayan na tumaama sa bubong, at ng tahimik na panalangin para sa bukas. Ngunit kahit tahimik ang kanyang paligid, hindi pa rin siya ligtas sa mga balita. Isang araw, habang nagwawali sa harapan ng karinderya, may lumapit na lalaki. Mukhang may edad at nakaitim na polo. "Miss Ella Bautista?" tanong nito. Napatingin siya. "Opo, ako po yun. Bakit po?" Ngumiti ang lalaki at inabot ang calling card. "Ako si Ruben Aguilar, producer sa isang radio station sa Maynila. Isa ako sa mga bisita nung engagement party na tinugtugan mo." Napamaang si Ella. "Ay, sir, pasensya na po. Hindi ko po talaga yon tinanggap para magpasikat." "Hindi mo kailangan magpaliwanag, Hija," sagot ng lalaki. "Ang totoo niyan, may recording kaming pagkanta mo. Isa sa mga kasama ko, palihim kang nai-record habang kumakanta at pinatugtog namin sa programa last week bilang bahagi ng segment na Voices of the Unsung. Alam mo bang milyon ang nakinig? Viral ka na, Hija." Hindi agad nakapagsalita si Ella. Tila bumalik sa kanya ang kaba ng lungsod ng mga matang nanonood ng mikropono. Ngunit bago pa siya makapagdesisyon kung matatakot ba siya o matutuwa,
Narinig niya ang sumunod na sinabi ng producer. Wala kaming intensyong i-pressure ka. Pero kung sakaling gusto mong muling humawit, nandito lang kami, handang tumulong. Tumango si Ella, ngunit hindi agad sumagot. Ang buong araw ay tila naging mabigat para sa kanya. Sa gabi, habang pinapatulog si Jonah, nakatitig lang siya sa kisame ng kanilang kubo. Iniisip niya kung ano ba talaga ang gusto niya. Tahimik na buhay o boses na muling maririnig ng mundo? Kinaumagahan, dumating ang isang matandang ginang sa karinderya. Tila galing sa may kalayuang bayan. May dalang isang maliit na transistor radio. Ikaw pa si Ella? Yung umawit ng nasa ang Cairo sa party nung anak ng may-ari ng Altamirano Corp. Opo, nahihiyang sagot ng dalaga. Grabe ka anak, hindi ko na mapigilang pakinggan yung kanta mo tuwing umaga. Tuwing naririnig ko yon, parang bumabalik sa akin yung panahon na buhay pa ang asawa ko. Nakakaantig ka, anak. Salamat ha. Akala ko tapos na ang panahon ng mga tunay na mang-awit. Hindi na napigilan ni Ella ang pagtulo ng luha. Hindi dahil sa papuri, kundi dahil sa wakas, naiintindihan na niya. Hindi pala kailangan ng entablado para marinig ang tinig. Hindi pala kailangan ng kamera, ng spotlight, ng gown. Sa simpleng lugar, sa simpleng puso, may mas malalim na halaga ang bawat salita, bawat nota. Bago matulog, muling nilabas ni Ella ang sulat ni Lorenzo. Binasa niya ito sa liwanag ng lampara. At sa huling linya, muling tumibok ang isang bagay sa kanyang dibdib. Kung darating ang panahon na handa ka nang bumalik, hanapin mo lang ako. Hinawakan niya ang puso niya sa kamarahang bumulong. Hindi pa ngayon, pero isang araw, baka dumating din yon. 2 buwan na ang lumipas mula nang tumapak si Ella pabalik sa kanilang probinsya. Sa karinderya kung saan siya nagtatrabaho, araw-araw ay puno ng halakhakan, amoy ng ginisang bawang at kwentuhan ng mga tricycle driver at estudyanteng gutom mula sa paaralan. Ngunit kahit payapa ang kanyang mundo, hindi na rin nawala ang mga pagkakataong ginugulo siya ng alok mula sa Maynila. Hindi lingid sa kanya na mas marami pang producer at musikero ang naghahanap sa kanya. Ang iba'y dumadaan pa sa mismong karinderya upang mag-iwan ng sulat, habang ang ilan ay lumalapit na parang tagahanga. Ate Ella, tawag ng isa sa suki nilang customer isang araw. Ikaw ba yung kinanta sa radyo kahapon? Yung boses mo parang si Silvia La Torre? Napatawa si Ella habang nagsasandok ng sabaw. Nako, malayo po yun. Pero oo po, ako po yun. Grabe anak, pinaiyak mo ang asawa ko ha? Akala niyang kanta namin yun nung ligawan pa lang kami. Likas ang pagkahiya ni Ella, ngunit sa bawat araw na lumilipas, mas nauunawaan niyang hindi na niya maitatago ang kanyang tinig kahit paanong pilit niyang mamuhay ng tahimik. Bumabalik at bumabalik ang kanyang boses sa mas malawak. Sabi, ito raw ang final calls audition ng Voice of the Nation. May slot ka raw agad sa finals kung gugustuhin mo. Hindi agad natasagot si Ella. Kinuha niya ang sobre, binuksan ito at binasa ang liham. Nakatype ang pangalan niya sa taas, Ella M. Bautista, Special Artist Invite. Isang gintong papel ang kasama sa loob, ang pass na magbibigay sa kanya ng direct access sa national finals ng prestigyosong talent show sa bansa. Pero, Ate Violi, finals agad? Gulat niyang tanong. Oo, hindi ka na raw kailangang sumalang sa pre-screening. Yung video mo daw sa party ni na Altamirano, lampas na sa 10 million views online. Ewan ko ba sa social media ngayon, parang wala nang imposible. Napalunok si Ella. Muling bumalik sa alaala niya ang entabladong minsan niyang pinangarap. Nakikita niya ang sariling niyang nakatayo sa gitna ng ilaw, natahawak sa mikropono habang libu-libong mata ang nakatitig sa kanya. Aling Viley, parang hindi ko po kayang bumalik doon. Mahinang sabi niya. Ngunit imbes na kaawaan siya ng matanda, ngumiti ito. Ella, minsan lang lumapit ang oportunidad. Kung hindi mo to pipiliin dahil ayaw mo talaga, naiintindihan ko.
Pero kung natatakot ka lang, anak, mas malaki ang pagsisisi sa hindi sinubukan. Kinagabihan, habang tinatapalan niya ng gamot ang likod ng kapatid niyang si Jonah, tinanong nito, "Ate, kung kakanta ka sa TV, pwede ba akong manood?" Napatingin si Ella sa bata. Sa loob ng ilang taon, ito ang naging dahilan ng lahat ng sakripisyo niya. At ngayon, ang tanong ng kapatid ay tila naging sagot sa lahat ng tanong niya sa sarili. "Oo, Jonah, isasama kita kung makakaya." Pangako. Mahina ngunit buo niyang sagot. Pagkalipas ng 3 araw, bumiyahe si Ella pabalik ng Maynila. Nakasuot siya ng simpleng puting blouse at maong. May dalang maliit na backpack at envelope ng audition materials. Pagdating sa studio ng Voice of the Nation, pinaupo siya sa isang green room kasama ang iba pang kalahok. Lahat magagandang ayos, naka-makeup at may bitbit na handler o coach. "Teka, ikaw ba si Ella?" Tanong ng isa sa staff habang hawak ang clipboard. "Opo," sagot niya habang nakatayo. "Miss Ella, kailangan ka na sa orientation ng top finalists. Dito po tayo." Sabay turo ng direksyon. Hindi makapaniwala si Ella. Wala siyang handler, stylist o kahit vocal coach. Pero naroroon siya. Isa sa 10 piling kalahok na may pagkakataong sumikat at makilala ng buong bansa. Sa orientation room, isang host ang nagsalita sa harap nila. "Ngayong linggo ay mapapanood ang inyong unang performance sa national TV. Nakatutok ang buong bansa at para sa inyo, ito na ang simula ng pagbabago ng buhay nyo." Habang nagsasalita ang host, tumingin si Ella sa paligid. Lahat ng nasa loob ay mukhang handa, bihasa at sanay sa entablado. Siya lang ang tila hindi nababagay doon. Ngunit sa kanyang dibdib, alam niyang hindi ito laban ng ganda, porma o kasikatan. Isa itong laban ng boses. At kung saan may boses, may pag-asa. Pagbalik niya sa kanyang hotel room na tinutuluyan ng production, binuksan niya ang kanyang cellphone. May message doon mula sa isang hindi kilalang number. "Ella, I saw the news. You made it to the finals. No matter what happens, know that I'm proud of you." Napangiti siya. Hindi niya kailangang hulaan kung sino si Elle. Kahit walang pangalan, alam niyang si Lorenzo iyon. Humiga siya sa kama, pinikit ang mga mata at bumulong sa sarili. Ito na talaga. Ito na yung simula. Sa gabing iyon, habang naahiga siya, inalala niya ang sarili niyang pangarap noong bata pa siya, na marinig ng mundo ang kanyang tinig, hindi para purihin siya, kundi para may maantig. At ngayong narito na siya, wala nang atrasan. Hindi na siya si Ella na tagahugas ng plato. Siya na ngayon si Ella na may kwento. Si Ella na muling babangon. Si Ella na hindi na itatago ang boses. At si Ella na handa nang iparinig sa buong bansa ang himig ng kanyang puso. Sa unang linggo ng Voice of the Nation, si Ella ang naging pambato ng masa. Sa dami ng mga kalahok na may profesional na training, stylist at record deal offers, si Ella lang ang may dalang simpleng kwento. Isang dating kasambahay na may tinig na kumakapit sa kaluluwa ng sinumang makakarinig. Sa unang performance night niya, suot lang niya ang simpleng puting bestida at natural na makeup. Walang arte, walang production number, ngunit nang bumigkas siya ng kanyang awitin. "Ella, wika ng isa sa mga hurado. Sa dami ng narinig naming boses sa stage na ito, sa'yo lang ako kinilabutan ng ganito. Ang dami mong pinapasang damdamin sa bawat salita. Hindi ito simpleng pagkanta. Isa itong panalangin." Nang gabi ring iyon, trending sa social media ang pangalan ni Ella. Lumikha ng ingay ang kanyang kwento. Dating maid, ngayon ay finalist sa isang national singing competition. Mula sa malalayong baryo hanggang sa mga condo unit sa Makati, lahat ay pinag-uusapan siya. May mga lola na tinawagan ang kanilang mga apo. May mga bata sa paaralan na ginaya ang boses niya. At may mga nanay na ipinaglalaban siya sa mga group chat ng kanilang barangay. Ngunit sa gitna ng kasikatan, si Ella ay nanatiling tahimik. Sa backstage, lagi siyang nag-iisa. Habang ang ibang contestant ay may stylist at entourage,
Siya ay nakaupo lang sa isang sulok, tahimik na nagdarasal. Isang gabi, habang abala ang lahat sa paghahanda para sa susunod na elimination round, tinawag siya ng floor manager. Ella, may bisita ka raw sa labas ng studio. Hindi ko lang sigurado kung sino, pero sabi niya, matagal na kayong magkakilala. Agad siyang nagtaka. Wala naman siyang sinabihan na pumunta. Wala ring kamag-anak sa Maynila. Lumabas siya ng backdoor at pagkalampas sa hallway ng dressing room ay napahinto siya. Nandoon si Lorenzo. Nakatayo ito, suot ang simpleng polo at jeans. Walang bodyguard, walang kasamang kotse o driver. Nang makita siya ni Lorenzo, agad itong ngumiti. Yung ngiti na parang matagal na niyang gustong makita. Hi, mahina at kalmado ang bati ni Lorenzo. Napakapit si Ella sa pintuan, hindi makapaniwala. Lorenzo, oo ako to. Hindi niya alam kung yayakapin ba niya ito o tatakpo palayo. Sa dami ng emosyon, halos di siya makahinga. Bakit ka nandito? Tanong niya sa wakas. Dahil gusto kong makita ka. Narinig ko yung performance mo at gusto kong sabihin sa'yo ng harapan kung gaano ako proud. Napayuko si Ella, pinipigilan ang pag-agos ng luha. Akala ko tapos na tayo. Akala ko pinili mong wag nang balikan. Umiling si Lorenzo. Hindi kita iniwan. Binigyan lang kita ng espasyo. Kasi sinabi mo noon, kailangan mong matutong humarap. Kaya inintay ko. At na yung nakikita kitang nakatayo dyan, harap sa buong bansa. Ella, hindi ko kayang palampasin to nang wala ako. Tahimik silang dalawa. Nasa pagitan nila ang hangin na puno ng mga salitang hindi na kailangang bigkasin. Pagkaraan ng ilang sandali, muling nagsalita si Lorenzo. Nakausap ko si Tito Ernesto. Sabi niya, kapag ikaw ang pinili kong landasin, suportado niya ako. Wala na akong pakialam sa image, sa kumpanya, o sa sasabihin ng tao. Ang mahalaga sa akin ngayon, ikaw. Hindi makasagot si Ella. Sa loob ng mga buwan, pinilit niyang itikom ang damdaming minsang sinikil. Ngunit ngayong narito na ang taong hindi niya inakalang muling darating, hindi na niya maitago ang pagkabog ng puso. Hindi pa ako handa, Lorenzo, mahina ang sabi. Hindi kita pinipilit ngayon, sagot ng lalaki. Ang gusto ko lang, maramdaman mong hindi ka na nag-iisa. Napayuko si Ella, tumingin sa kanyang mga kamay. Ang mga kamay na dating humawak sa mop, naglaba, nagluto. Ngayon, ito na rin ang mga kamay na hinahangaan ng buong bansa. Salamat, Lorenzo, sa pagbabalik mo, sa paniniwala mo sa akin. Ngumiti ang binata. Hanggang kailanman, Ella, hinding-hindi na mawawala yon. Biglang gumukas ang pinto ng backstage at tinawag si Ella para sa rehearsal. Bago siya pumasok, hinarap niya si Lorenzo at marahang nagsalita. Kung papayag ka, manood ka na lang muna. Sa huling performance ko, gusto ko naruroon ka. Tumango si Lorenzo. Nasa unang upuan ako. Hindi ako aalis. At sa gabing iyon muling tumindig si Ella sa entablado, hindi bilang contestant lang, kundi bilang babaeng muling pinili ang sarili, ang pangarap at ang pagmamahal na matagal nang nakaabang sa tamang panahon. Sa liwanag ng spotlight, naroon sa gilid ng kanyang mata ang anyo ng lalaking minsang iniwan niya para hanapin ang kanyang tinig. Ngayon, handa na siyang umawit hindi lang para sa buong bansa, kundi para sa isang puso na kailan may hindi tumigil sa pakikinig. Hindi pa man bumubukas ang stage curtain ng Voice of the Nation Grand Finals, ramdam na ang tensyon sa buong studio. Abala ang production crew sa paghahanda ng mga kamera, ilaw at props. Ang mga kalahok ay nasa kani-kanilang dressing rooms. May mga makeup artist at vocal coach sa tabi. Pero sa isang sulok ng backstage, nakaupo si Ella sa harap ng maliit na salamin. Tahimik, suot ang simpleng off-white na bestida na may kaunting detalye ng burdang bulaklak. Hawak niya ang isang rosaryo at mahigpit ang kapit niya sa maliit na larawan ng kanyang yumaong ina. Ma, kung nandito ka, sana marinig mo ako mamaya. Mahinang bulong niya. Hindi man ako naging anak na may diploma, sana maging anak akong ipinagmamalaki mo dahil sa boses na iniwan mo sa akin. Tumayo siya at tumingin sa salamin.
Hindi na siyang Ella na takot magpakita ng talento. Hindi na siya ang maid na tanging bintana lang ang saksi sa kanyang pagkanta. Ngayon, harap-harapan na niyang hinaharap ang mundo. Walang bahid ng pagdududa, kahit alam niyang malaking laban ito. Sa audience, naroon si Lorenzo, nakaupo sa pinakaharap na hilera. Tahimik, nakaitim na coat. Kasama niya si Don Ernesto, na sa kabila ng katandaan ay nagpumilit na dumalo. "Sigurado ka bang okay ka lang sa biyahe, Itay?" Tanong ni Lorenzo habang inaasikaso ang upuan ng matanda. "Hag mong tanungin yan, iho," sagot ni Don Ernesto. "Makikita ko si Ella sa pinakamalaking yugto ng buhay niya. Wala nang mas importante pa riyan." Muling nagsimula ang theme music ng programa, isa-isang ipinakilala ang mga finalist. Nang dumating sa pangalan ni Ella, mas malakas ang palakpakan. Tila buong studio ay naghihintay sa kanya. Pumasok siya sa entablado, buo ang postura, at nang tumunog ang unang nota ng kanta, tahimik ang lahat. Ang kanyang napiling awitin ay hindi pangkaraniwang competition piece. Isa itong kantang isinulat niya para sa kapatid niyang si Jonah, pinamagatang Liwanag ng Umaga. Hindi ito power ballad. Hindi ito birit. Isa itong himig na may kababaang loob, kasimplehan, ngunit sagad sa damdamin. Hindi ko kailanman hiniling ang tala o ang bituin sa langit ng gabi. Ang tanging panalangin ko lamang ay gisingin kan may ngiti. Habang umaawit si Ella, makikita sa screen sa likod ang montage ng kanyang kwento. Mula sa paglalaba, pag-aalaga kay Jonah, hanggang sa eksenang pinakanta siya sa party. Isang kwento ng isang babaeng hinusgahan, pero hindi bumigay. Isang kwento ng pag-akyat mula sa lupa, patungo sa sariling bituin. Pagdating ng huling linya, tumayo si Lorenzo, hindi napigilang lumuha. Si Don Ernesto ay nakapikit, mariing pinapakinggan ang bawat salita. Dahil kahit walang yaman o karangyaan, ang boses ko'y sayo, sa bayan sa may kapal. Pagkatapos ng kanta, sandaling katahimikan. Tila walang gustong maunang pumalakpak dahil nangingilid pa ang luha ng karamihan. Hanggang sa tumayo ang isa sa mga hurado. "Bravo, Ella! Hindi ito kanta. Isa itong buhay na isinabuhay mo sa harap namin." Sunod-sunod ang standing ovation mula sa buong audience. Pati ang ilang kameraman ay napapaiyak. Backstage, nilapitan si Ella ng host at tinanong, "Ella, kung sakaling ikaw ang manalo, ano ang una mong gagawin?" Napangiti siya at sagot, "Pupunta ako sa kapatid kong si Jonah. Bibilhan ko siya ng bagong wheelchair. Tapos, tatahimik ako sandali. Babalik ako sa pinanggalingan ko. Kasi alam kong hindi lang ako ang may ganitong kwento. Gusto kong bumalik para hikayatin silang lahat na may halaga ang boses nila, kahit pa walang entablado." Kinagabihan, inanunsyo ang resulta. Bawat pangalan na hindi si Ella ay tila nagpapatibok ng mabilis sa dibdib niya. Hanggang sa huling bahagi ng programa, itinataas ang pangalan ng nanalo. Ang kampiyon ng Voice of the Nation ay walang iba kundi Ella Bautista. Tumulo ang luha niya, hindi dahil sa tropeo, kundi dahil alam niyang ito ang bunga ng lahat ng tiniis niya. Sa pag-akyat niya sa entablado para tanggapin ang tropeo, una niyang hinanap si Lorenzo sa audience. Nang magtagpo ang kanilang mata, pareho silang ngumiti. Hindi ng malakas kundi ng marahan, puno ng respeto at pagkakaunawaan. Matapos ang programa, inalok si Ella ng isang sikat na record label para sa kanyang debut album. Sa halip na kaagad pumirma, hiningi muna niya ang kondisyon na ang bahagi ng kita ay mapupunta sa mga community school para sa musika sa mga probinsya. "Hindi po kasi sapat na ako lang ang narinig," paliwanag niya sa producer. "Marami pang batang may boses na mas maganda pa sa akin. Pero walang pambili ng mikropono. Gusto ko po silang tulungan." Makalipas ang 2 linggo, ginanap ang kanyang unang solo concert at ang buong kikitain ay donasyon para sa Children's Hospital sa probinsya. Naroon si Jonah, naka-wheelchair pero nakangiti, suot ang bagong polo na binili ni Ella para sa kanya. Sa isang panig ng audience, nakaupo si Lorenzo. Sa kabilang panig, si Don Ernesto at ilang kasambahay mula sa dating mansyon. Habang inaawit ni Ella ang closing song, naglakad siya sa gitna ng stage at tumingin sa buong audience. "Hindi po ako superstar. Isa lang po akong dating maid na may pangarap.
Pero ngayon, hindi na lang po ako basta boses. Isa na po akong mensahe. Kung kaya ko, kaya nyo rin. At sa gabing iyon, walang ilaw na mas maliwanag pa sa liwanag ng katotohanang, tinig ng isang babaeng walang yaman, pero may pusong kayang paguhin ang mundo. Makalipas ang ilang linggo, matapos tanggapin ni Ella ang tropeyo bilang kampyon ng Voice of the Nation, unti-unti nang bumalik sa normal ang kanyang buhay. Pero ibang klasing normal na. Sa kabila ng bagong status bilang isang kilalang singer, nanatili siyang simple. Wala pa rin siyang personal assistant, stylist o bodyguard. Minsan pa rin siyang tumatambay sa karinderyang pinagtatrabahuhan niya noon. Umuuwi sa probinsya para kamustahin si Jonah at patuloy pa rin nagsusulat ng kanta sa ilalim ng parehong punong santol sa tabi ng kanilang bahay. Ngunit sa gitna ng bagong yugto ng buhay ni Ella, isang matandang damdamin ang muling lumalapit. Pagmamahal. Hindi ito parang spotlight na bigla na lang bubukas sa gitna ng dilim. Isa itong liwanag na unti-unting bumabalot sa paligid, marahan ngunit mainit. At ang liwanag na ito ay muling nagmumula kay Lorenzo. Madalas siyang bumibisita, minsan sa recording studio kung saan abala si Ella, minsan sa community center na sinimulan ng dalada sa kanilang bayan. Hindi siya mapilit, hindi siya pasiklab. Tahimik lang siyang naroroon, nakikinig, sumusuporta. Sa bawat sandaling magkausap sila, hindi na kailangang pag-usapan ang nakaraan. Ang presensya ng isa't isa ay sapat na. Isang hapon, habang pauwi na si Ella mula sa meeting sa isang foundation, sinalubong siya ni Lorenzo sa may tapat ng bahay nila. Ella, bating ito habang may hawak na brown paper bag. Alam kong pagod ka. May dala akong paborito mong ensaymada. Napangiti si Ella habang tinanggap ang bag. Alam mo pa pala yon, hindi ko naman nakakalimutan ang mga bagay na mahalaga. Umupo sila sa ilalim ng punong santol, sa parehong lugar kung saan minsan ay nag-usap sila tungkol sa simpleng buhay. Wala silang camera, walang audience. Tanging ang hangin, mga dahong at tahimik na langit ang saksi. Lorenzo, panimula ni Ella, minsan naiisip ko, bakit ka pa rin bumabalik? Dahil hindi ako talaga umalis, sagot niya. Nagbigay lang ako ng distansya kasi alam kong kailangan mo. Pero to be honest, ikaw pa rin ang laman ng bawat araw ko. Tahimik si Ella. Hawak niya ang ensaymada, pero hindi niya pa nabubuksan. Sa kanyang mata makikita ang paghahalo ng takot at pag-asa. Hindi ko alam kung kaya ko pa ulit. Alam mo naman yung mundo ko ngayon. Ang dami kong obligasyon. Parang hindi ko pa kayang ipasok ang sarili ko sa isang relasyon. Wika niya habang pinagmamasdan ang langit. Ella, mahinang tugon ni Lorenzo. Hindi kita minamadali. Ang gusto ko lang malaman mo nandito lang ako. Kapag napagod ka, pwede kang tumingin sa likod at makikita mo akong nakasunod lang. Walang pressure, walang deadline. Basta nandito lang. Hindi na napigilan ni Ella ang luhang sumingit sa kanyang mata. Hindi dahil sa lungkot, kundi sa kagaanan ng loob. Para bang sa wakas, may isang taong handang magmahal sa kanya sa takbo at oras na kaya lang niya. Bakit ganito ka? Tanong niya. Anong ibig mong sabihin? Bakit hindi mo ako sinusukuan? Ngumiti si Lorenzo at sa unang pagkakataon, inabot niya ang kamay ni Ella. Kasi ikaw ang unang taong hindi ring sumuko sa sarili niya. Makalipas ang ilang linggo, unti-unting naging mas bukas si Ella sa presensya ni Lorenzo. Nagsimula silang magkasamang dumalo sa mga outreach concert na ginagawa ni Ella sa mga barangay. At tuwing libre, sabay silang bumibisita kay Jonah. Ate Ella, si Kuya Lorenzo ba ang boyfriend mo na? Tanong ni Jonah isang gabi habang sabay silang nanonood ng pelikula. Napatingin si Ella kay Lorenzo, sabay tawa. Ewan ko, tanungin mo siya. Lumingon si Lorenzo kay Jonah, ngumiti at hinawakan ng kamay ng dalaga. Kung papayag ang ate mo, gusto ko sana. Hindi na nagsalita si Ella, pero ang titig niya ay sapat na sagot. Lumipas pa ang mga buwan, at sa mga panahong iyon, nasaksihan ng marami ang pagkabuo ng relasyon nila. Hindi ito parang teleserye. Walang granding proposal, walang fireworks, walang viral video. Pero sa mga mata ng mga nakakakita sa kanila, malinaw ang pagmamahalan.
Isang klasing pag-ibig na binuo sa respeto, pagtanggap, at pagsuporta sa isa't isa. Sa isang simpleng weekend, sa isang maliit na community event sa isang bayan sa Laguna, tumugtog si Ella ng isang bagong kanta. Sa kalagitnaan ng kanta, biglang huminto ang musika. Lumapit si Lorenzo sa stage, bit-bit ang isang simpleng kahon. Ella, panimula niya. Hindi ito proposal na may kamera. Wala rin tayong milyong-milyong views ngayon. Pero ito ang puso ko. Simpleng alok ng isang normal na buhay, ng tahimik na umaga, ng mainit na kape, ng mundo na tayo lang ang laman, sabay buka ng kahon. At naroroon ang isang singsing na may simpleng bato. Hindi diamante, kundi hade, paboritong kulay ni Ella. Tanggap mo ba? Tanong ni Lorenzo. Hindi nagsalita si Ella. Lumapit siya, niyakap ang lalaki at bumulong. Matagal ko na tong hinihintay. Sa palakpakan ng mga tao sa paligid, walang pinakamasayang puso kundi ang sa kanilang dalawa. Sa wakas, natagpuan nila ang isa't isa, hindi dahil sa ganda ng pagkakataon, kundi dahil sa katapatan ng puso. At sa pagbalik nila sa bahay noong gabing iyon, tinanong ni Jonah, "Ate, ikaw na po ba ang magiging asawa ni Kuya Lorenzo?" Tumawa si Ella at sagot niya, "Oo, pero bago yun, kailangan matikman niya muna ang luto pong sinigang." "Bakit?" tanong ni Jonah. "Kasi kung di niya kayanin, hindi pa siya handang mahalin ang buong buhay ko," biro niya. At sabay silang nagtawanan. Sa paglalim ng gabi, sa katahimikan ng hangin, may dalawang pusong unti-unting tumibok sa iisang himig. Hindi dahil sa awitin, kundi dahil sa tunay na pagmamahal na dumarating hindi sa ingay ng mundo, kundi sa gitna ng katahimikang marunong makinig. Habang tahimik at masaya na ang buhay ni Ella at Lorenzo, may isa namang kaluluwang hindi matahimik sa kabilang dako ng Maynila, si Cheska. Mula nang mangyari ang eskandalo sa engagement party at tuluyang lumabas ang katotohanan, tuluyan siyang tinalikuran ng mga koneksyon at kaibigang minsan ay siya ring nagtulak sa kanya sa pagiging mapagmataas. Hindi na siya makalabas nang walang makakakilala. Palagi siyang kinukunan ng litrato, pinaparatangan sa social media at pinagtatawanan sa mga artikel ng mga tabloid na noon ay nilapitan niya para sa publicity. Pumagsak ang mga endorsement, winakasan ang modeling contracts, at unti-unting naubos ang yaman ng kanyang pamilya dahil na rin sa mga kaso ng paninirang puri at breach of contract. Isang gabi, habang nakaupo sa isang sulok ng barong-barong nilang tinutuluyan, ngayon sa Pasay, kinakausap siya ng kanyang ina, si Gina, na ngayon may taning na rin sa buhay. "Anak, kung may natutunan ako sa mga pinagdaanan natin, yan ay ang mapait na bunga ng yabang." Wika nito habang umuubo. Hindi agad nakasagot si Cheska. Sa kanyang mga mata ay mababakas ang pagod, puyat at pagkabasag. Isa siyang nilalang na halos hindi na makilala ang sarili sa salamin. "Ma, hindi ko alam kung paano ako babangon. Lahat ng pinanghawakan kong mundo, nawala na," sagot niya. "Siguro nga anak, kaya nawala lahat ay para matuto kang tumayo, hindi dahil sa ganda mo o sa yaman, kundi dahil sa kabutihan mo," sagot ng ina. Kinaumagahan, lumapit siya sa simbahan malapit sa kanilang lugar. Doon niya muling binalikan ang mga alaala ng pagiging bata panahong wala pa siyang makeup, wala pang kamera, at puro pangarap lang ang laman ng puso niya. Sa parehong simbahan, doon siya unang natutong umawit bilang bahagi ng church choir. At doon siya lumapit sa matandang si Sister Lydia, ang dating nagturo sa kanya ng vocal lessons noong siya ay 12 anyos pa lamang. "Cheska," tanong ni Sister Lydia na no'y halos hindi siya makilala. "Opo, Sister. Ako po ito. Pwede po ba akong mag-volunteer ulit sa choir?" Mahina ngunit buo ang kanyang tinig. Hindi na nagtanong pa si Sister Lydia. Tinanggap siya ng buong puso. At sa mga sumunod na linggo, si Cheska na dating palaging nasa headlines ay naging bahagi ng mga misa tuwing linggo. Umaawit ng mga kantang puno ng pagsisisi, paghilom at bagong pag-asa. Sa kabilang banda, isang balita ang kumalat.
isa sa mga naging choir member ng simbahan sa Pasay, ay dating kilalang socialite at kontrabida sa viral na kwento ng isang maid na naging sikat. Marami ang nagtangkang gawin itong bagong issue, pero ang sagot ni Cheska sa media ay isa lang. Ang pagkakamali ko noon ay hindi na mabubura. Pero ang kapatawaran ay hindi lang para sa iba. Kailangan din ito para sa sarili. Dahil sa kanyang pagsusumikap, isang non-government organization ang lumapit sa kanya upang gawing ambassador ng kanilang kampanya kontra bullying sa mga kababaihan. Dito na muling nagsimula ang bagong paglalakbay ni Cheska. Hindi na bilang isang model na palaging nakapost, kundi bilang isang babae na handang aminin ang mga pagkakamali at gamitin ito upang maging inspirasyon sa iba. Isang araw, habang nasa event para sa campaign na Rise from the Shame, dumating si Ella bilang panauhing pandangal. Hindi agad siya nakita ni Cheska, ngunit nang umakyat ito sa entablado at binanggit ang kanyang pangalan, napalingon ang lahat. Hindi ko po ito sinabi noon, pero ngayon, gusto ko pong kilalanin ng isang babaeng minsang naging bahagi ng aking pinakamasakit na yugto. Pero mas gusto ko siyang kilalanin ngayon hindi bilang kontrabida sa buhay ko, kundi bilang inspirasyon na kahit ang pinakamabagsak ay pwedeng bumangon. Saad ni Ella, lumuha si Cheska sa likod ng entablado. Hindi niya inaasahan ang mga salitang iyon. Pagkatapos ng event, lumapit siya kay Ella at magkasalubong silang dalawa sa hallway. Ella, mahinang bati niya, hindi ko alam kung karapat-dapat pa akong lapitan ka. Ngunit ngumiti si Ella, lahat tayo karapat-dapat sa ikalawang pagkakataon. Maraming salamat at pinili mong magbago. Nagyakap sila, isang yakap na puno ng paghilom. Walang media, walang script. Totoong yakap mula sa dalawang pusong dumaan sa sugat, galit at patawad. Pagka-uwi ni Cheska, nakita niya ang kanyang ina na muling ngumiti. Anak, ang ganda ng ngiti mo ngayon. Hindi yan ngiting sanay akong makita noon. Ngayon parang galing na sa puso mo. Sa araw ding iyon, sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, tiningnan ni Cheska ang sarili sa salamin. Hindi para mag-ayos, kundi para tanungin. Sino na ba ako ngayon? At ang sagot ng kanyang mata, isa kang babae na bumangon. Hindi para sa mundo, kundi para sa sarili. Dito nagsimula ang tunay na pagbabago sa buhay ni Cheska. Isang kwento ng pagsisisi, paghilom at tunay na pagbabagong hindi hinugot sa palakpakan, kundi sa katahimikan ng konsensya. Isang taon ang lumipas mula nang magbago ang takbo ng buhay ni Ella. Ang dating simpleng maid na inaapi sa loob ng mansion ay ngayoy isa ng respetadong personalidad sa larangan ng musika at higit sa lahat, sa puso ng marami. Nagpatuloy siya sa pagkanta, hindi lang sa events o sa programa ng mga charitable foundations, kundi sa mga espesyal na pagtitipon kung saan layunin ay wagbigay inspirasyon. Hindi rin siya kailanman lumayo sa ugat ng kanyang tagumpay, ang kababaang loob. Itinatag ni Ella ang kanyang sariling music workshop para sa mga kabataang nangangarap umawit ngunit walang sapat na pera para sa formal na training. Tinawag niya itong himig ng puso. Dito nagtuturo siya ng libre tuwing weekend, katuwang ang ilang musikero na minsan ay naging bahagi ng kanyang paglalakbay. Hindi siya tumanggap ng bayad kahit kailan. Isang araw, habang abala si Ella sa pagtuturo ng vocal warm-ups sa mga bata, dumating si Lorenzo. Bitbit nito ang isang maliit na kahon na may kasamang bouquet ng sunflower, paborito ni Ella. Anong ginagawa mo rito? Tanong ni Ella habang hawak ang isang notebook ng estudyante. Ngumiti si Lorenzo. Pumunta ako para sa dalawang bagay. Una, para i-deliver ito. Iniabot niya ang kahon. Para saan to? Tanong ni Ella. Buksan mo. Pagbukas niya, pumambad ang isang eleganteng singsing, simpleng design, walang engrandeng bato, pero may nakaukit sa loob na maliit na linya. Sa bawat himig, ikaw ang awit. Hindi agad nakapagsalita si Ella. Nangingilid ang luha niya. Ella, malumanay na wika ni Lorenzo. Natutunan kong hindi lang yaman o ganda ang kayang pumukaw sa puso ng tao.
Ang pinakamagandang bagay ay yung puso mong marunong magmahal kahit walang kapalit. Kaya kung papayag ka, gusto kitang makasama habang buhay. Tahimik sa paligid. Ang mga bata at co-volunteers ay nakatingin mula sa di kalayuan. Si Ella, bagamat nanginginig ang kamay, ay tumango at ngumiti. Lorenzo, wala akong ibang hinihiling kundi makasama ka araw-araw. Kahit simpleng buhay lang, kahit walang party, basta ikaw ang kasama ko, sapat na. Pumalakpak ang mga bata. Ang ilan ay napasigaw pa ng yehey at kiss na. Hindi rin nagtagal, nagkaroon sila ng isang simpleng kasal sa simbahan na pinagtatrabahuhan noon ni Ella. Isang araw na puno ng liwanag, musika at taus-pusong halakhakan. Naroon si Lola Azon, umiiyak sa tuwa habang pinapanood ang kanyang apo sa tuhod na muling binibigyan ng pagkakataon ng tadhana. Ella, anak, bulong ni Lola Azon habang yakap ito. Sana kung nasaan man si nanay mo, masaya siyang makita kang minamahal. Sa reception, tumugtog si Ella ng isang espesyal na awit, isang kantang siya mismo ang sumulat para kay Lorenzo. Ang pamagat nito ay sa kabila ng lahat. Nang marinig ito ng mga panauhin, marami ang napaluha. Hindi lang dahil sa ganda ng tinig, kundi sa emosyong ramdam na ramdam. Kabilang sa mga bisita ay si Cheska, na ngayon ay kaibigan na ni Ella. Nakasimple lang siya, walang makeup, pero may aura ng kapayapaan sa mukha. Hindi ko aakalain, Ella, wika ni Cheska habang nakatayo sa tabi ng bridal table. Na sa dinami-dami ng pinagdaanan natin, dito rin pala hahantong ang lahat. Walang imposible sa pusong marunong magpatawad, sagot ni Ella. At salamat din sa'yo kung tutuusin. Kung hindi dahil sa lahat ng ginawa mo noon, baka hindi ko natuklasan ang lakas ko. Napangiti si Cheska, humawak sa dibdib at tumango. Hindi lahat ng kontrabida mananatiling kontrabida. Minsan, kailangan lang din naming matuto. Matapos ang kasal, pinili ni Ella at Lorenzo na hindi manirahan sa mamahaling village, kundi sa isang tahimik na bahay sa gilid ng bundok sa Antipolo. Doon sila nagtanim ng hardin, nagtayo ng maliit na coffee shop na may live acoustic sessions tuwing Sabado ng gabi. Bumalik si Ella sa simpleng buhay, ngunit hindi na siya kailanman bumalik sa pagiging alipin ng pag-ailipusta. Ngayon, siya na ang nag-aangat ng iba. Marami siyang tinulungang mga dating kasambahay, binigyan ng training, inilahok sa livelihood programs at ilan sa kanila ay naging tagapamahala ng kanilang mga community outreach projects. Kung kaya ko, kaya nyo rin. Lagi niyang sinasabi sa mga kabataan sa kanilang mga seminars. Sa mga sumunod na taon, hindi lang musika ang naging ambag ni Ella sa mundo, kundi inspirasyon. Isa siyang patunay na kahit gaano kakababa sa paningin ng iba, may awit pa ring naghihintay sa puso mo. At kung kinakailangan kang hamakin, pagtawanan o apihin, manahimik ka lang at hayahang ang talento mo ang bumigkas ng katotohanan. Sa huling bahagi ng kanilang coffee shop, may nakasabit na maliit na karatula na isinusulat mismo ni Lorenzo gamit ang kamay. Mula sa isang maid, naging himig ng pag-asa. At sa bawat customer na papasok, ang una nilang maririnig ay ang awit ni Ella mula sa speaker sa kisame. Boses na minsang itinago sa dilim ng pang-aalipusta, pero ngayoy umaalingaw-ngaw, buong-buo at malaya.